Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2841-2850. Ano ang tuntunin ng paggalang at kababaan? Tumalikod si Jiaonan para bumalik, nagulat ang buong katawan niya. Namimiss niya ang boses na ito araw at gabi, masyadong pamilyar. Guro. Guro. Nagulat ang dalawang maid. Nang marinig ng dalawang Diyos ang boses at naramdaman ang pagbaba ng temperatura sa hangin, natigilan sila. Nang lumingon sila, nakaramdam sila ng panghihina. Lumuhad sila ng may palo at nanginginig, pagbati sa kataas-taasang Diyos. Walang sinuman sa mundo ng Chenkun Temple ang hindi nakakakilala sa kataas-taasang Diyos na si Yang Yian. Ang dalawang Diyos na ito ay ang grupo ng mga disipulo sa templo na nakita ni Yang Yian noong una siyang dumating sa Chenkun Temple kasama si Lord Rabbit. Sila ay mga lokal na disipulo ng Chenkun Temple at kabilang sa isang tiyak na Diyos. Saan man mayroong mga tao, magkakaroon ng mga ilog at lawa at bilog, hindi pa banggitin ang mundo ng Chenkun Temple na may daan-daang libong mga Diyos. Sa puso ng dalawang Diyos na ito, talagang mababa ang tingin nila sa mga umakyat mula sa Yunmen. Kahit na alam nilang dojo ito ni Jiaonan, at si Jiaonan ay asawa ni Yang Yian, ang bagong henerasyon ng Chenkun God, wala silang pakialam. Dahil gaya ng sinabi nila noon, ang God Realm ay isang lugar kung saan iginagalang ang malalakas at pinahahalagahan ang lakas ng paglilinang. Si Jiaonan ay isang Diyos, habang ang dalawang katulong ni Jiaonan ay mga pangunahing Diyos lamang. Sila ay mga Diyos, at sila ay mga Diyos na may mataas na antas. Hindi malaking bagay na hilingin sa dojo ni Jiaonan na putulin ang ilang puno. Ang pangunahing dahilan ay ang cultivation ni Jiaonan ay talagang napakababa sa Chenkun Temple, at siya ay karaniwang low-key. Hindi kailanman binigyang diin ni Yang Yiyo ang anuman. Ito ang dahilan kung bakit hindi masyadong natatakot ang mga Diyos sa lokal na mundo ng Chenkun Temple. Ang mga taong tulad nila na pumuputol ng mabangong pine tree ay hindi ang unang batch. Ngunit ngayon hindi ko inaasahan na lilito ang Panginoong Diyos na si Yang Yiyo. At nang magsalita siya, naging malamig ang hangin. Gaano man katanga ang dalawang Diyos, alam nilang galit si Yang Yiyo. Sila. Alam din niya na ang Panginoong Diyos na ito ay tila nagmamalasakit sa kanyang asawa na umakyat mula sa mababang mundo. Sa pagharap sa Diyos na si Yang Yiyo, ang dalawang Diyos ay sobrang mapatla. Para sa kanila, si Yang Yiyo ang ganap na master sa mundo ng Chenkun Temple. Emph. Puff. Puff. Ang dalawang Diyos ay nagsuka ng dugo sa mahinang boses, hindi makapagsalita. Yun, Yanzi. Ang mga mata ni Jiaonan ay napuno ng kristal na luha. Pagkatapos ng 10,000 taon ng paghihiwalay, siya, bihira nang makita ng magkapatid ang kanyang asawang si Yang Yiyo. Nanan, pasensya na, naramdaman kong nagkamali ka, humakbang si Yang Yiyo at hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabi. Gaya ng kasabihan, ang isang sulyap sa buong leopardo ay makapagsasabi ng isang sulyap sa buong leopardo. Mula sa pangyayari ngayon, maaari niyang hulaan na ang sitwasyon ng kanyang babae sa Chenkun Temple ay hindi maganda. Naniniwala ako na ang ganitong eksena ay hindi ang unang pagkakataon, at ang ibang mga kababaihan ay maaaring magkaroon ng katulad na mga karanasan, mas marami o mas kaunting mali. Ito, kasalanan niya ang lahat. Hindi niya itinuring na ito ang God Realm, hindi isinasaalang-alang ang agwat sa pagitan ng kanilang paglilinang at ng mga Diyos ng mundo ng Chenkun Temple, at hindi isinasaalang-alang na ang gayong salungatan ay magaganap sa pagitan ng mga taong umakyat mula sa Cloud Gate at ng mga Diyos ng mundo ng Chenkun Temple. Kahit na ito ay isang maliit na bagay, ito ay ang pinaka-nakakasakit ng puso na bagay. Ang salungatan sa pagitan ng mga nilalang ng dalawang mundo ay isang problema ng pananaw sa mundo at mga halaga. Hindi niya isinaalang-alang ang mga bagay na ito. Kung naisip niya ito ng mas maaga, marahil ay hindi siya nagkamali. Sa huli, kasalanan niya ang lahat. Masyado siyang pabaya. Buti naman, nakabalik ka na, Wu. Ang palaging malakas na si Jiaonan ay umiyak. Matagal na siyang hindi naluluha. Siyempre, hindi siya umiyak dahil sa kawalang katarungan ngayon. Alam niya at ng kanyang mga kapatid na babae na ang agwat sa pagitan nila ng kanilang asawa ay palaki ng palaki. Habang ang kanyang antas ng paglilinang ay tumataas at mas mataas, siya ay lalakad ng higit pa sa hinaharap at maaaring iwanan pa sila. Ang pinakamahalagang bagay ay sa paglipas ng mga taon, natural na alam nila kung anong sitwasyon si Yang Yiyo sa God Realm. Kailangan niyang harapin ang Supreme Emperor ng 33 Heavens Palace of the Heaven Clan. Hinahanap siya ng Heaven Clan sa buong mundo. Siya. Nawala sa loob ng 10,000 taon sa isang pagkakataon. Si Jiaonan at ang kanyang mga kapatid na babae ay labis na nag-aalala, ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang umakyat sa God Realm upang linangin. Kahit na sila ay nagsusumikap, sila ay may limitadong oras at nilinang lamang sa God Realm. Kahit na gusto nilang tulungan si Yang Yiyo, wala silang magagawa. Ang magagawa lang nila ay magtanim ng husto, umaasang hindi siya hahatakin sa hinaharap. Siya ang kataas-taasang Diyos sa mundo ng Chenkun Temple, ngunit sila ay kanyang mga babae, at maaari ding ituring bilang mga mistresses ng mundo ng Chenkun Temple. Gayunpaman, ang kanilang paglilinang ay masyadong mababa, at hindi sila karapat-dapat sa kanilang katayuan at pagkakakilanlan.
Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi maiiwasang minamaliit sila ng mga orihinal na Diyos ng Chenkun Temple, na normal. Niyakap ni Zhao Nan si Yang Yiu at umiyak. Siya ay umiyak ng napakalungkot, kinasusuklaman ang sarili dahil sa pagiging inutil at walang magawa. Alam niya kung gaano kabigat ang pressure na naranasan ni Yang Yiu mula noong dumating siya sa God Realm. Naawa siya sa kanya, pero natatakot din siya. Natatakot siya na may mangyari sa kanya sa hinaharap, at natatakot din siya na mas malayo sila sa kanya sa hinaharap. Kung tungkol sa pangyayari ngayon, mahahanap din niya si Yun Changxi, ngunit sa kanyang opinyon, hindi ito isang malaking bagay, at hindi na kailangang magdulot ng gulo, kaya't ang pangyayari ngayon ay naging dahilan upang ang ilang mga Diyos at mga tao ay higit na lumabis. I'm sorry, kasalanan ko ang lahat. Pinaramdam ko sa iyo na nagkamali ako. I swear hindi na mauulit. I'm sorry. Niyakap ni Yang Yian si Zhao Nan at patuloy na inaaliw siya. Namumula ang kanyang mga mata. Habang hinahabol siya nito, bawat detalye ang pumasok sa isip niya. Nangako siya na paprotektahan siya mula sa mali, ngunit ngayon ay sinira niya ang kanyang pangako. Umiling si Zhao Nan at tumingin kay Yang Yian at nagtanong, iiwan mo ba ako sa hinaharap? Hindi kailanman. Naunawaan ni Yang Yian ang iniisip ni Zhao Nan sa sandaling ito. Sa katunayan, ito ang pagkakaiba sa kanilang paglilinang. Kung mas mataas ang paglilinang, hindi gaanong emosyonal ang isa. Ngunit nanumpa siya na hinding-hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiu ay hindi na reyna sa hindi mabilang na mga taon. Siya ang kumokontrol sa pangkalahatang sitwasyon, umalalay sa likuran, at may malaking larawan. Sa sandaling ito, nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiu, naramdaman niya ang guilt sa puso ni Yang Yiu at ang nararamdaman nito para sa kanya. Ang depresyon na pinigilan ng maraming taon ay natangay, at pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti. Sa pagtingin sa dalawang Diyos na nakaluhod sa lupa at nanginginig, sinabi ni Zhao Nan kay Yang Yiu, hayaan mo sila, hindi ito malaking bagay. Iniunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay, hinaplos ang kanyang buhok, tumingin sa kanyang bahagyang namumula at namamaga na mga mata at sinabing, ano ang susunod na mangyayari, maaari ka lamang manood at hindi magsasabi ng anuman. Ang aking babae ay hindi maaaring magkamali. Tila ang ilang mga tao sa mundo ng Chenkun Temple ay hindi alam kung ano ang langit at lupa. Panahon na upang ipaalam sa kanila kung ano ang mga patakaran ng paggalang at kababaan. Naantig si Zhao Nan nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiu, ngunit naramdaman din niya ang galit nito. Naramdaman niya kaagad na may mali. Kilalang-kilala niya ang lalaking ito. Nagmadali siyang magsalita, ngunit hinarang ni Yang Yiu ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga daliri at pinigilan siya ng isang ngiti at isang nangingibabaw na tingin. Pagkatapos ay tumalikod si Yang Yiu, ipinikit ang kanyang mga mata at sumabog ang kanyang malay. Biglang-bigla, ang lahat ng mga nilalang sa mundo ng Chenkun Temple ay sumailalim sa isang hindi mapaglabanan na puwersa. Sa susunod na sandali, ang buong lugar sa paligid ng Xiangsong Mountain ay dumadagandong, at ang mga alon ng alon ay humahampas sa kalawakan. Nagdilim ang langit at lupa, at ang lahat ng mga Diyos sa mundo ng Chenkun Temple ay lumitaw sa paligid ng Xiangsong Mountain. Humigit kumulang 400,000 Diyos ang nakapalibot sa paanan ng Xiangsong Mountain sa isang madilim na masa. Daan-daang libong Diyos ang medyo nalito. Sila ay nasa pag-iisa, nagsasanay, nag-uusap, at nag-uusap tungkol sa tao. Ngunit biglang nagbago ang kapaligiran. Pero, hindi nagtagal ay natagpuan ng lahat si Yang Yiu sa tuktok ng bundok. Sila. Agad na nag-react at napagtanto na silang lahat ay tinawag ng Diyos na Panginoon Yang Yiu na may mahusay na supernatural na kapangyarihan. Noon lang nila napagtanto na ang Diyos Panginoon ay bumalik. Sa buong mundo ng Chenkun Temple, maliban sa Goddess of Color at sa tatlong Vajra na sumunod kay Yang Yiu, tanging ang kanyang mga magulang at Master Yun Changxi lang ang nakakaalam na nakabalik na si Yang Yiu. Matapos masindak, daan-daang libong tao ang nagmamadaling sumamba at sumigaw, pagbati sa kataas-taasang Diyos. Niyanig ng tunog ang mundo. Ngunit si Yang Yiu sa tuktok ng bundok ay hindi umimik. May nakitang mali ang ilang sensitibong tao, at nakita ng ilang matutulis na mata ang dalawang Diyos na nakaluhod sa harap ni Yang Yiu. Kabanata 2842, hindi sila nakalimutan ng Sect Master. Nataranta ang mga Diyos at nagtaka kung bakit sa pilitan silang ipinatawag ng Diyos Panginoon. Ngunit ang kapaligiran ay hindi tama, at lahat sila ay naramdaman nito sa oras na ito. Lalo na ang isa sa mga God Lords, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, dahil ang dalawang God Lord na nakaluhod sa harap ni Yang Yiu ay kanyang mga subordinate. Bigla niyang naalala na tila hiniling niya sa dalawang Lord na pumunta sa Xiangsong Mountain upang putulin ang ilang mga puno ng Xiangsong upang gawing Daoist insenso, at ang Xiangsong Mountain ay tila ang Daoist na templo ng isang Daoist na kasamang umakyat mula sa mababang mundo. Tumalon ang puso ng Diyos na si Lord Jiu Yan, at masama ang pakiramdam niya. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa mga kasamang tao na ito na umakyat mula sa mababang mundo, dahil lahat sila ay maliliit na Diyos na maaari lamang maglinang sa antas ng mga Diyos. Sa buong mundo ng Chenkun Temple, kabilang sila sa pinakamababang antas.
Para sa kanilang mga pagkakakilanlan, ang Diyos na Panginoon Yang Yiyu ay hindi nagbigay diin sa publiko ng anuman, kaya wala siyang pakialam. Pero ngayon parang napakasama ng sitwasyon. Naalala lang ng Diyos na Panginoon Jiu Yan ang salitang background. Ang lahat ng mga Diyos sa buong mundo ng Chenkun Temple ay ipinatawag ni Yang Yiyu. Siyempre, hindi kasama ang big boss ng Kaishan Nanyang. Bilang karagdagan, maging ang master ni Yang Yiyu na si Yun Changxi ay ipinatawag ni Yang Yiyu. Talagang nagulat si Yun Changxi. Kinuha niya si Chanji upang hanapin ang Diyos ng digmaan at ang prinsesa sa loob ng 10,000 taon nang walang anumang balita. Wala siyang balak na bumalik, ngunit bumalik siya sa mundo ng Chenkun Temple pagkatapos matanggap ang lihim na mensahe mula sa Rabbit Lord. Matapos makilala si Yang Yiyu, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa batang ito. Pinatawag niya sila ni Chanji dito nang hindi man lang kumusta. Malapit na siyang magalit, ngunit nang makita niya ang sitwasyon sa paligid ni Yang Yiyu, tila may naiintindihan siya, at sinabi ni Chanji sa tabi niya sa kanyang tainga, matandang walang kamatayan, pakiramdam ko lahat tayo ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Si Yun Changxi ay labis na nagmamahal kay Chanji, at madalas silang nag-aaway sa isa't isa. Sanay na siyang tawagin siyang matandang immortal ni Chanji. Nang marinig niya itong nagsasalita, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Chanji, nakalimutan mo na ba kung ano ang kahinaan ni Yanzi noon pa man? Biglang napagtanto ni Yun Changxi, ibig mong sabihin. Namali ang kanyang babae. Ano pa ba? Kilalang kilala mo ang pagkatao niya. Casual siyang tao. Pero pagdating sa mga babae niya o sa mga anak niya, mahina siya. Tingnan mo si Zhao Nan at ang dalawang kasambahay sa tabi niya. Pulang-pula ang mga mata nila at umiiyak. Dalawang Diyos ang nakaluhod sa harap ni Yunzi. Haha, walang duda na si Zhao Nan ay nagkamali. Matagal nang wala si Yunzi. Hindi siya nagbigay ng malinaw na senyales sa mga taong umakyat mula sa Yunmen sa mundo ng Chenkun Temple. Karamihan sa mga Diyos sa Chenkun Temple ay ipinanganak sa mundo ng mga Diyos. Ipinanganak silang marangal at dapat isipin na sila ay nakatataas. Bilang karagdagan, ang puwang sa larangan ng paglilinang ay ginagawang hindi may iwasang magkaroon ng mga salungatan. Mukhang nagkasala ang dalawang Diyos kay Zhao Nan. Buti naman ngayon. Bumalik na si Yanzi at nagkaproblema. Ikaw, Master, binaliwala mo rin ang puntong ito sa simula. Maniwala ka man o hindi, maraming tao ang magiging malas ngayon. Tayong mga matatanda, talagang may utang na loob sa mga batang ito. Si Yanzi ay nasa ilalim ng matinding pressure sa lahat ng mga taon na ito. Hindi niya pinansin, pero hindi rin namin pinansin. Sa mahigpit na pagsasalita, itinaya ni Yanzi ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mundo ng Chenkun Temple at ang mga Diyos ng umakyat na angkan. Ngunit sa huli, ang mga bastos na ito ang talagang nagpahirap sa kanyang babae. No wonder nagalit siya. Makinig, matanda, kahit anong gawin ni Yanzi ngayon, aminin mo. Babae kasi si Chanji. Siya ay maislan tulad ng isang buhok at nakikitang mabuti ang mga bagay-bagay. Sinuri niya ang bagay sa ilang salita. Mapait na ngumiti si Yun Changxi at tumanggo pagkatapos marinig ito, ang bagay na ito ay talagang kapabayaan ko bilang isang master. Nag-usap ang mag-asawa sa mahinang boses, puno ng mapait na ngiti. Ang mga taong nakakakilala kay Yang Yiyu ay natural na sila. Ngayon ay tila masyadong makulat si Yang Yiyu, siyam sa bawat 10 beses dahil sa kadahilanang ito. Ngunit muli, lumabas sila upang hanapin ang Diyos ng digmaan at ang prinsesa sa napakaraming taon, at hindi nanatili sa mundo ng Chenkun Temple. Hindi nila pinansin ang babae, pamilya at mga kaibigan ni Yang Yiyu. Hindi talaga maganda ang ginawa nila. Si Yun Changxi ay lubos na sumasang-ayon sa pagsusuri ni Chanji, dahil alam din niya kung anong uri ng relasyon ang mayroon sa pagitan ng mga Diyos sa God Realm at ng mga Diyos na umakyat mula sa mababang mundo. Bilang master ni Yang Yiyu, si Yun Changxi ay isa rin sa 5 dakilang Diyos ng Chenkun Temple. Nang pumunta si Yang Yiyu sa Eternal God Realm, siya ang may pananagutan sa pangangalaga sa mundo ng Chenkun Temple. Sa oras na iyon, dapat ay naisip niya ang mga bagay na ito at nagawa ng maayos, ngunit sa kasamaang palad ay palagi niyang binabaliwala. Nang maglaon, nang lumabas siya upang maghanap ng isang tao, hindi niya naisip ang aspetong ito. Sa pangkalahatan, ito ay siya bilang isang master na hindi mahusay. Bilang karagdagan kay Yun Changxi at Chanji na nahulaan ang iniisip ni Yang Yiyu. Sa sandaling ito, may 2 tao sa field na malabong nahulaan kung bakit sapilitang ipinatawag ni Yang Yiyu ang lahat upang lumitaw sa Xiangsung Mountain. Ang 2 taong ito ay sina Xuantong at Yu Linglong. Sila ang namamahala sa mundo ng Chenkun Temple nitong mga nakaraang taon pagkatapos umalis ni Yang Yian, dahil sila ang mga tagapag-alaga ng lumang henerasyon ng Chenkun Temple. Sila ay pamilyar sa mundo ng Chenkun Temple, kaya nang umalis si Yang Yian, hiniling niya sa kanila na pamahalaan ang mundo ng Chenkun Temple. Ngunit ngayon, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sina Xuantong at Yu Linglong. Lahat sila ay mga taong nakipag-away kay Yang Yian sa Eternal God Realm, at alam nila ang personalidad at karakter ni Yang Yian. Matapos makita si Zhao Nan sa tabi ni Yang Yian, ang dalawa ay malabo na naunawaan ang isang bagay at nakaramdam ng pait. Talagang naging pabaya sila. Ngunit ngayon ang lahat ay huli na. Hindi nila alam na bumalik na si Yang Yian.
Direkta siyang nagpakita rito, at ang kapaligiran sa field ay lubhang nakapanlulumo. Halata namang galit siya. Halos lahat ay nadama na ang Diyos ay nasa isang estado ng galit, at sila ay yumuko ng isa-isa, ngunit hindi pinabayaan ni Yang Yian na tumayo ang lahat. Napakasama ng kapaligiran at napaka-depress. Sa wakas, nagsalita si Yang Yian. Ang lahat ng mga disipulong Yunmen na umakyat mula sa immortal na kaharian ay dapat tumayo ng sama-sama. Hindi malakas ang boses, ngunit kumalat ito sa buong venue, puno ng pinakamataas na kamahalan. Lahat ng mga tao mula sa Cloud Sect na nakatayo sa paanan ng bundok ay nasa sabik at kusang nagtipon. Sa paglipas ng mga taon, kahit na ang lahat ay umakyat sa God Realm at natagpuan ng Sect Master, hindi madali ang buhay sa Chenkun Temple World. Bakit? Dahil ang kanilang cultivation ay masyadong mababa, at ang cultivation realm sa pagitan nila at ng mga Diyos sa Chenkun Temple World ay ibang-iba. Ang lahat ay nagtrabaho ng husto upang linangin, at ang pinakamahusay sa kanila ay nilinang lamang hanggang sa pinakamataas na kaharian ng mga nakatataas na Diyos. Maraming tao ang talagang nasa pangunahin, intermediate, at advanced na mga kaharian ng mga Diyos. Gayunpaman, nang marinig ang boses ng Sect Master sa sandaling ito, nasasabik ang lahat ng mga disipulo ng Cloud Sect. Hindi sila nakalimutan ng kanilang Sect Master. Kabanata 2843 Cloud Gate Divine Realm. Dahil din dito ang mundo ng Chenkun Temple ay tinanggihan ng mga Diyos ng mundo ng Chenkun Temple. Sa banal na mundo, ang panuntunan na ang malakas ay iginagalang ay mas kitang-kita. Matitiis lang ng lahat ang mga hinaing na dinanas nila. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang paglilinang ay talagang napakababa, at wala silang lakas na makipagtalo sa iba. Bilang karagdagan, ang Sect Master sa kanilang mga puso ay bihirang manatili sa mundo ng Chenkun Temple. Kahit binubuli sila, matiis lang nila. Pero ngayon, ang mga alagad na umakyat mula sa Cloud Gate ay isa-isang tumalon. Ang Sect Master ay bumalik, at lahat sila ay tumayo ng sama-sama. Ano ang ibig sabihin nito? Ang bawat tao ay may inaasahan sa kanilang mga puso. Ang hindi patas at mga hinaing na dinanas nila sa Chenkun Temple sa napakaraming taon ay tila tapos na ngayon. Mukhang ang Sect Master na ang magdedesisyon para sa kanila. Ang pinuno ng sekta sa kanilang mga puso ay hindi nakalimutan ang mga ito, at ang ilan sa mga disipulo ng Cloud Gate ay may mga pulang mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 10,000 mga disipulo na umakyat mula sa Cloud Gate ay tumayong lahat. Si Yang Yiu ay may malungkot na mukha, ikanaway ang kanyang kamay, at ang mga figure sa ibaba ay lumipad pataas. Sa mga taong ito, lahat ay babae. Lin Huan, Yuan Jinfeng, Ouyang Yuqing, Bu Qingmei, Ning He, Ye Waxan, Shang Huaqing, Lu Haitang, Xuan Yuan Lingxi, Yuan Xing, Luo Yanji, Shi Kei, at iba pa. Lahat ay lumipad sa kanyang tabi. Ito ang lahat ng kanyang mga kababaihan, ang ilan sa kanila ay sumunod sa kanya mula sa Earth, at ang ilan ay sumunod sa kanya sa mundo ng bundok at dagat, sa mundo ng paglilinang, at sa mundo ng diwata. Nang makita ang kanilang pula at namamaga na mga mata, nakonsensya si Yang Yiu at sinabing, nagkamali ako sa iyo. Simula ngayon, hindi ko na uulitin iyon. Sa sandaling ito, ang mga babaeng ito ay tumingin sa kanya na may mapupulang mga mata, ngunit wala silang sinabi. Ang depresyon sa puso ng lahat ay nawala. Hindi ito ang oras para gunitain ang nakaraan. Tahimik na tumayo ang lahat sa tabi ni Yang Yiu at naghintay. Alam nilang lahat na medyo malaki ang eksena ngayon, at alam ng mga nakakakilala kay Yang Yiu ang kanyang init ng ulo. Dapat may gagawin. Isa-isa silang sinulyapan ni Yang Yiu, puno ng paghingi ng tawad. Kabilang sa kanila, ang magkapatid na Dugu Waking, Wu Mokyu, at Lu Zuoxi ay tila lumabas upang makakuha ng karanasan. Sa katunayan, marami sa kanila ang lumabas upang magkaroon ng karanasan, tulad ni Liu Zeki at kanyang kapatid na si Yang Shanshan, ilang mga apprentice at mga bata, at iba pa. Pero ngayon ang tema niya ay ang magtakda ng status para sa kanyang babae, na hindi nakakaapekto sa susunod niyang gagawin. Ang lahat ay naghihintay sa sandaling ito, hindi alam kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Yang Yiu, ngunit nang magsalita siya, parang kulog sa puso ng lahat. Mula ngayon, ang Chenkun Temple Divine Realm World ay papalitan ng pangalan na Yunmen Divine Realm World. Ito ang unang pangungusap ni Yang Yiu. Sa madla, nagulat ang lahat. What the hell? Ang Chenkun Temple World, na naipasa sa isang panahon, ay binago ang pangalan nito ng ganoon. Ito ba ay isang biro? Ngunit bago pa sila makapag-react, narinig nila si Yang Yiu na nagpatuloy sa pagsasalita, ang mga babaeng ito sa paligid ko ay pawang mga babae na sumunod sa akin sa lahat ng paraan at nagbahagi ng kagalakan at kalungkutan. Sila ang mga ina ng mga Diyos sa Yunmen Divine Realm World. Lahat sila ay dapat sumamba sa kanila. Sa teorya, si Yang Yiu ay ang bagong henerasyon ng kataas-taasang Diyos, kaya ang kanyang babae ay natural na ina ng mga Diyos, na tila tama. Pero, sa mundo ng God Realm, na nagbibigay diin sa paggalang ng malakas, mahirap hayaan ang lahat na sumamba sa isang grupo ng mga kababaihan sa kaharian ng mga Diyos at Diyos. Gayunpaman, pagbati sa Diyosa.
Isang malakas at excited na boses ang umalangaw-ngaw. Ang mga direktang inapo ng Cloud Gate ang nanguna sa pagbibigay-pugay. Gayunpaman, wala sa mga Diyos sa orihinal na mundo ng Chenkun Temple ang gumalaw. Sa katunayan, ang contradiction na ito ay umiral mula pa noong una. Kalmado ang mukha ni Yang Yiyo. Ang eksenang ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Dalawang magkaibang klase sila. Ito ay isang contradiction sa pundasyon at paglilinang, at isang pagkakaiba sa pananaw sa mundo. Kung pag-iisipan mong mabuti, ang mga contradiction na ito ay sasabog ng maaga o huli. Lutisin ang mga ito ng maaga at mamuhay sa kapayapaan at katatagan, kung hindi, isang malaking contradiction ang sasabog ng maaga o huli. Bilang master, dapat niyang lutisin ang bagay na ito ngayon. Ang katayuan at posisyon na dapat taglayin ng kanyang mga babae, dapat niyang gawin ito kung sasabihin niyang hindi sila magkakamali, at wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga taong ito sa sandaling ito. Narito siya ay ang master. Ang pinakamataas na Diyos sa lahat ng mga Diyos. Pagbati sa Diyosa. Si Xuantong ang nanguna. Greetings, greetings to the goddess. Nanguna rin si Yu Linglong. Siya at si Xuantong ang higit na nakakaalam na si Yang Yiyo ay may karakter ng isang Diyosa. Malinaw nilang naramdaman na may masamang intensyon si Yang Yiyo ngayon. Inalagaan nila ang mundo ng Chenkun Temple habang wala si Yang Yiyo, at hinayaan nilang magdusa ang babae ni Yang Yiyo. Ito ay isang pagpapabe sa tungkulin. Kung hindi nila ipahayag ang kanilang mga opinyon ngayon, walang garantiya na may gagawin si Yang Yiyo. Pagbati sa inang Diyosa. Ang mga boses ay umalangaw-ngaw sa 2 at 3. Pagkatapos ng lahat, lahat ay nagbigay galang, dahil ang malalaking tao sa antas ng Heavenly daw ay nagbigay galang, kaya ano ang magagawa nila? Ngunit anumang oras, palaging may ilang matigas ang ulo. Halimbawa, si Lord Jiuyan at ilang God Emperor sa sandaling ito. Pinahintulutan nila ito nang hilingin sa kanila na magbigay-pugay sa ilang babaeng parang langgam, ngunit medyo tutol sila sa pagpapalit ng pangalan ni Yang Yiyan sa Chenkun Temple Divine Realm World sa Yunmen Divine Realm World. Ang Chenkun Temple Divine Realm World ay minana mula sa huling panahon, at ang Chenkun God ang pinakamataas. Bakit mo, Yang Yiyan, binabago mo ito sa isang pangungusap lamang? Para sa kanila, sila ang matataas na Diyos ng Chenkun Temple World at pakiramdam nila ay kwalipikado sila. Sa wakas, hindi niya napigil ang sabihin, hindi angkop na palitan ang pangalan ng Divine Realm ng Chenkun Temple. Kami, ang mahigit 300,000 Diyos ng mundo ng Chenkun Temple, ay palaging naririto at naniniwala sa Chenkun Divine Realm. Ipinasa namin ito para sa isang panahon. Kung hindi ito nararapat, mangyaring ibalik ito. Oo, mangyaring mag-isip ng 2 beses, ang Supreme Divine Realm. Kinikilala ng tunay na God Realm ang pangalan ng Chenkun Temple. Sinusuportahan din ng hindi mabilang na mga Diyos ng Ascended Clan ang pangalan ng Chenkun. Pagkatapos ng padalos-dalos na pagpapalit ng pangalan, sino ang magmamalasakit sa Supreme Divine Realm? Sa sandaling magsalita ang 5 dakilang God Emperors at isang God Lord, 10,000 mga Diyos ang agad na nagsalita para ipangalawa ang panukala. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin sa kanila, at sinabing, ako ang Supreme Divine Realm, at ikaw ang Supreme Divine Realm. Ito. Ang pangungusap na ito ay hindi nakapagsalita sa mga taong ito. Oo. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyo ang Supreme Divine Realm, at ang kanyang mga salita ay kalooban ng Diyos at ng batas. Ano ang malaking bagay tungkol sa pagpapalit ng pangalan? Kung maglakas loob kang tumanggi, tiyak na mamamatay ka ng malungkot. Kung si Yang Yiyan ay isang mahina lamang noong una siyang dumating kasama ang Thunder Lord, pagkatapos ng maraming taon, mayroon siyang higit sa 10 Heavenly Dao Great Demons sa paligid niya. Sa sitwasyong ito, sino ang maglakas loob na tumanggi? Bagamat hindi sila masaya, walang nang ahas na magsalita. Sino ang may pagtutol sa Chenkun Temple Divine Realm na baguhin ang pangalan nito sa Yunmen Divine Realm? Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Yang Yiyan sa buong venue. Tahimik ang venue. Pero, may ulong bakal talaga. Lord Jiuyan, bilang isang matandang lalaki sa Divine Realm ng Chenkun Temple, naniniwala ako sa Chenkun Divine Lord. Inilalaan ko ang karapatang palitan ng pangalan. Bago siya matapos magsalita, sumigaw si Lord Jiuyan. Ngunit siya ay sinampal ni Yang Yiyan sa hangin at direktang hinampas sa lupa. Huwag muna nating pag-usapan ang pagpapalit ng pangalan sa ngayon. Nais kong tanungin ka, ang 2 Diyos ba na ito ay nasasakupan mo? Nagsimulang ayusin ni Yang Yiyan ang mga account. Oo. Ang maputlang mukha na si Lord Jiuyan ay nauutol at tumanggo. Ngayon lang niya naramdaman ang isang malakas na puwersa na nagpaunawa sa kanya ng katotohanan. Ang paglilinang ni Yang Yiyo ay lampas sa kanyang imahinasyon. Mabuti naman. Malamig na sumangot si Yang Yiyo at nagpatuloy, ang 2 Diyos na ito ay nagkasala sa inang Diyos sa isang malaking krimen. Hindi ka mahigpit sa iyong mga nasasakupan. Pumunta sa bilangguan ng parusa ng Diyos upang pagnilayan ang iyong mga pagkakamali sa loob ng 10,000 taon, Nang matapos magsalita si Yang Yiyo, ikinaway niya ang kanyang mga kamay sa 2 Diyos at narinig ang 2 mapurol na tunog. Ang 2 Diyos na malapit ng magpuputol ng mga puno ay hindi man lang sumigaw, at sila ay naging ambon ng dugo at nawala sa mundo.
Ipinakita niyang ang kanyang dominanteng kapangyarihan, at mula noon ay kilala siya bilang isang baliw na nagpoprotekta sa asawa. Kabanata 2844, lumipas ang mortal na buhay sa loob ng 100 taon. Sino pa ang may pagtutol? Isang mahinang boses na naman ang narinig. Ngunit ngayon ay tahimik ang buong lugar. Ngayon, naunawaan ng lahat na pinalitan niyang ang kanyang pangalan ngayon, sa katunayan, ito ay para protektahan ang kanyang asawa. Sino ang nangahas na magkaroon ng pagtutol sa panahong ito? Walang sinabi. Ikaw ang master at ikaw ang may huling say. Pinatay niya ang dalawang Diyos sa isang kisap mata at ipinadala si Lord Jiuyan sa bilangguan ng Diyos upang pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. Halata na itinatatag niya ang kanyang autoridad. Sino ba ang tumatalon sa oras na ito, hindi ba't kamatayan ang hinahanap nito? Dahil walang tao, maghiwa-hiwalay tayo. Sa isang pangungusap, kumalat si Yang. Ang mga Diyos na iyon na nagpagulo sa mga disipulo ng Yunmen ay nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, hindi nilayo ng kataas-taasang Diyos na mag-imbestiga pa, kung hindi ay hindi magiging madali ang kanilang wakas. Bueno, mula ngayon, kailangan nating makita ng malinaw ang sitwasyon. Walang pakialam si Yang Yiu kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Una sa lahat, gusto niyang tiyakin na ang kanyang babae ay hindi mali ang kanyang babae. Kung hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang babae, paano niya mapoprotektahan ang buong Ascended Clan? Kung hindi man lang niya kayang ayusin ang sarili niyang base, paano niya lalabanan ang Emperor sa hinaharap? Hanggang dito na ang narating ni Yang, ngunit lumaban siya ng hakbang-hakbang, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa isang hanay ng mga patakaran. Ang tagumpay ng isang general ay bunga ng sakripisyo ng libu-libong tao, na talagang tipikal sa kanya. Mula sa pagiging hinamak sa simula hanggang sa pagiging pinakamataas na Diyos ngayon, mula sa pagiging hindi karapat-dapat sa posisyon, hanggang sa makamit kung ano ang mayroon siya ngayon, walang shortcut. Sa banal na kaharian na ito, siya ang Panginoon at ang may pangwakas na pasya. Sino ba ang nangahas na hindi sumunod? Tumayo at tingnan ngayon. Sa loob ng napakaraming taon, siya ay napagkamalan, at hinayaan din niya ang kanyang mga kababaihan na magdusa ng mga karaingan. Hindi iyon ang gusto niya. At naisip din niya na ang kanyang mga babae, kamag-anak at kaibigan, ay may napakataas na talento sa paglilinang sa banal na kaharian. Kahit na sila ay magtrabaho ng husto, maaari pa rin silang maging mabilis. Dahil hindi sila ma-promote, hindi na nila kailangang magtrabaho ng husto. Anyway, pagkatapos maglinang sa mga Diyos, sila ay immortal at immortal. Tama na. Bigyan sila ng pinakamagandang kapaligiran at pasayahin sila. Ito ay mas mahalaga kaysa sa paglilinang. Ngayon, sa harap ng daan-daang libong mga Diyos, magpapasya na mula ngayon, ang bawat Diyos sa Chenkun Temple, na dapat tawaging Yunmen Divine Realm, ay kilalanin at igagalang sila. Ang kanilang pagkakakilanlan ay lahat sila ay kanyang mga babae, si Yang Yiu, at ang mga Diyos ang ina ng Yunmen Divine Realm. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ito ay ang pag-akyat ng isang manukan sa langit kapag nakamit ng isang tao ang kaliwanagan. Nagkamali siya sa nakaraan at pinahirapan sila ng kawalang katarungan, kaya dapat niyang baguhin ito, simula ngayon. Sa katunayan, matagal na niyang gustong palitan ang pangalan ng Chenkun Temple World. Ngayon na siya ay naging Panginoon ng banal na kaharian na ito, walang Chenkun God, at dapat ay walang Chenkun God, na hindi mabuti para sa hinaharap. Dahil ang minana niya ay hindi lamang mana ng Chenkun God, kundi pati na rin sa responsibilidad. Bukod dito, ang pananagutang ito ay naglagay sa kanya sa malaking panganib, at kahit na hindi alam kung ano ang magiging hinaharap. Hindi ito ang gusto niya, ni ang gusto niyang makita. Maaga o huli, kakailanganin niyang makipaglaban sa Emperor ng 33 Heavens Palace, kaya ang likurang bahagi ay dapat na pagkakaisa, at ang likurang bahagi ay hindi dapat hatiin sa dalawang pangkat, ang isang panig ay ang paniniwala ng Chenkun God, at ang kabilang panig ay ang paniniwala ng Yunmen. Ito ay hindi magandang bagay. Maging Yunmen na lang. Anyway, ang Yunmen na itinatag niya ay mula sa simula hanggang sa wakas, ngunit ito ang naging base ng Chenkun Temple World sa banal na kaharian. Ngayon ay mabuti, ang problemang ito ay nalutas habang sinasamantala ang pagkakataong ito. Hayaan ang Yunmen na dalhin ito hanggang sa wakas. Naniniwala siya na pagkatapos ng araw na ito, dapat isipin ng mga Diyos ng orihinal na mundo ng Chenkun God, kahit na gusto nilang mangbuli ng mga tao, ngayon. At sino ang nangahas na tingnan ang kanyang mga babae? Ganoon din sa iba. Hanggat hindi sira ang utak, naniniwala ako na hindi sila nangangahas. Sa mga babaeng nakapaligid sa kanya, si Dugu Walking ay wala na, si Lu Suaxi at ang kanyang kapatid na babae ay wala na, si Humakyo ay wala na. Ang ilan ay direktang pinangunahan ng Rabbit Lord upang magsanay, at ang ilan ay lumabas upang maranasan at hindi na bumalik. Mayroon ding ilang mga bata. Napansin ito ni Yang Yiu. Matapos ay dismiss ang buong eksena, iniwan ni Yang Yiu ang 5 dakilang God Emperors at lumabas upang hanapin ang kanyang mga anak at mga apprentice, hiniling sa kanila na protektahan sila ng palihim. Para naman kay Dugu Walking at sa magkapatid na Lu, binalak niyang hanapin sila ng personal, na hindi mahirap para sa kanya. Ngunit ngayon ay nais niyang gunitain ang kanyang mga kababaihan.
Nakilala na siya ng kanyang mga magulang, at nakilala na rin siya ng kanyang matanda. Sa mundo ng mga engkanto, pagkatapos ng isang kaliwanagan, mas pinapahalagahan niya ang pagmamahal sa pamilya. Hinihiling ng iba sa Supremo na kalimutan ang kanilang nararamdaman, ngunit hindi. Siya ay hindi kailanman naging. Pagkaalis ng lahat, tumayo si Yang Yiu sa Xiangsung Mountain at ikanaway ang kanyang kamay, at isang malaking vilya ang bumangon mula sa lupa. Siyempre, ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok, na itinayo laban sa bundok, na bumubuo ng isang malaking vilya. Bumaba tayo at tingnan. Sa looban ka natitira mula ngayon. Hindi mo na kailangang magsanay ng husto. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa buong Yunmen God Realm. Walang magsasabi ng kahit ano. Nagsasalita si Yang, dinala niya ang isang grupo ng mga babae pababa ng bundok at pumasok sa malaking patio. Ang patio na ito ay tinatawag na Yunyuan. Ito ay naging ang pinakamisteryoso at pinakamataas na ranggo na courtyard sa Yunmen God Realm. Hindi na kailangang magsabi ng marami tungkol sa susunod na mangyayari. Si Yang ay nanirahan sa Yunyuan sa loob ng 100 taon. Wala siyang ginawa buong araw, nagbukas ng taniman ng gulay, nag-alaga ng ilang banal na manok, at namuhay ng mortal kasama ang isang grupo ng kababaihan. Hindi niya pinayagang may mang-istorbo sa kanya. Paminsan-minsan, dumarating ang kanyang mga magulang, at bumalik din si Liu Zeki at ang kanyang asawa sa panahong ito. Lahat sila ay magkakamag-anak na natipon. Nagtakda si Yang Yiu ng panuntunan na kung hindi siya magsasanay sa Yunyuan, mabubuhay siya ng isang mortal na buhay, magbubungkal ng lupa at magtanim ng mga gulay, at iba pa. At maging sapat sa sarili. Para sa kanya, ito ay upang maranasan ang mahusay na paraan. Siya ay tumalikod at sinabi sa mga kababaihan na ito ay upang hayaan silang mabawasan ang kanilang psikolohikal na pasanin at hindi palaging mag-isip tungkol sa pagsasanay upang tulungan ang kanilang sarili, o itulak ang kanilang sarili pabalik. Napaka-carefree ng buhay. Sa nakaraan, daang taon, may dalawa pang pamilya sa tabi ng Yunyuan. Ang isa ay ang kanyang mga magulang, at ang isa ay ang diyosa ng kulay. Ito rin ang sinadya ni Yang. Gumaan ang pakiramdam niya sa pagkakaroon ng Goddess of Color dito. Bukod dito, nagplano na siya na hayaan ang Goddess of Color na manatili sa Yunmen Realm para tulungan siyang alagaan ang bahay kapag ang Heavenly Dao level ay napunta sa Realm of Gods makalipas ang 1,000 taon. Siyempre, ang punto ay hindi siya susundin ng malaking tao na ito, at ang pananatili sa pag-aalaga sa bahay ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang 100 taon na walang paglilinang at pamumuhay ng isang mortal na buhay ay talagang napakatagal. Sa araw na ito, si Yang Yiu ay umiidlip habang nangangisda, at si Zhao Nan ay marahan na lumapit at umupo sa tabi niya. Sa 100 taong pagsasama, ang mga hinaing niya at ng iba pang mga kapatid na babae ay nawala. Yanzi, maglakad-lakad. Sabi ni Zhao Nan. Tamad na idinilat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, hinawakan siya sa kanyang mga braso at sinabing, ano? Ayaw mo ba sa akin sa pagiging tamad at mata ko? Napakawalang kwenta mo, pinandilatan siya ni Zhao Nan at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, ang gusot sa ating mga puso ay natunaw na, wala ka nang dapat ipag-alala, maglakad-lakad, si Ate Walking at kapatid na si Lu Suexi ay matagal nang nasa labas, oras na para bumalik sila, huwag mong pababayaan ang mga kapatid na Lu sa pagkakataong ito. Hoy, sige alis na ako. Go! Lumipas ang 1,000 taon, lumipas ang 100 taon, at ang 900 taon ay darating sa isang iglap. Maaari mo ring puntahan ng mga bata, lahat sila ay nasa pagsasanay, lahat tayo ay namimiss sila. Kabanata 2845 Mata ng Bagyo. Bakit ako? Ayaw mo ba? Wala, nagtatanong lang ako. Baka gusto kita. Sa timog ng God Realm. Isang lalaki at isang babae ang naglalakad sa avenue. Ang lalaki ay maraming buhok at nakasuot ng ordinaryong magaspang na damit. Nakasuot din ng ordinaryong damit ang babae, pero hindi niya mapigilan ang ugali ng dalawa. Sabay-sabay silang naglalakad, talented talaga silang lalaki at magandang babae. Pakiramdam ng mga tao ay isang batang mag-asawa sa unang tingin. Ang dalawang taong ito ay natural na sina Yang Yian at Yu Linglong. Noong una, mag-isa lang maglalakbay si Yang Yian, ngunit nang aalis na siya, nagkataon na nakasalubong niya si Yu Linglong, kaya dinala na lang niya ito. Pagkatapos ng lahat, pamilyar si Yu Linglong sa heograpiya ng God Realm. Lumabas siya sa pagkakataong ito para obserbahan si Dugu Walking at ang iba pa. Hindi ko alam kung paano sila sa labas. Ito ay trip din. Sa pag-aayos ng puso ng Dao, naramdaman niyang may paraan, ngunit hindi niya ito maunawaan, ngunit isang bagay ang napakalinaw, iyon ay, ang maging isang mortal. Kaya sa pagkakataong ito ay pinigilan nila ni Yu Linglong ang kanilang paglilinang at lumakad sa God Realm na parang mga mortal. Siyempre, walang mga mortal sa God Realm. Ang pinakamababa ay ang Diyos na tao, na kilala rin bilang ang Diyos na tao. Anyway, kahit na ito ay ang pinaka-ordinaryong nilalang sa ilalim ng God Realm. Ang layunin ng hitsura na ito ay upang makahanap ng ilang mga kamag-anak. Ilang taon ko na silang hindi nakita. Sobrang miss ko na sila. Ang kanyang bakasyon ay tumagal ng 1,000 taon, at ngayon ay 100 taon na ang lumipas. Ayokong mag-iwan ng anumang pagsisisi para sa sarili ko.
Hanapin sila at tingnan sila, sabihin kung ano ang dapat kong sabihin, at magbigay ng ilang mga payo. Maaari itong ituring bilang pagtupad sa responsibilidad na dapat kong taglayin. Siyempre, ito ay higit sa lahat para sa ilang mga bata at apprentice. Sa mga babae naman niya, hindi niya pinipilit. Saan man pumunta ang lahat para magsanay, nagpapadala siya ng isang malakas na tao sa antas ng God Emperor upang lihim na protektahan at sundin. Ang unang nahanap ay si Dugu Walking. Siya ay nasa isang God City sa harap niya. Ang Storm City, na libu-libong metro ang layo, ang lugar ng pagsasanay ni Dugu Walking. Hindi siya nakatakbo ng malayo, ngunit piniling magugat sa Storm City. Tungkol sa dahilan, si Yang Yian ay hindi pa rin alam. Ayon sa feedback mula sa God Emperor na ipinadala, si Dugu Walking ay nahuhumaling sa swordsmanship, ngunit siya ay nagsasanay ng swordsmanship ng walang tulog. Ang partikular na sitwasyon niya, hindi alam ng God Emperor. Anyway, inutusan ako. Protektahan siya ng palihim. Hanggat walang panganib sa buhay niya, hindi ko siya may istorbo. Para naman sa Storm City, sikat ito sa salitang, bagyo. Ang lungsod na ito ay isa ring banal na lungsod pangunahin para sa mga umaakyat, kaya medyo ligtas ito. Maging ang mga tao ng 33 langit na palasyo ng Celestial Clan ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat dito. May natural na mata ng bagyo sa Storm City. Bagamat ito ay marahas, mayroon din itong kalamangan na ito ay likas na mayaman sa banal na enerhiya. Kaya ang Storm City ay itinayo sa paligid ng mata ng bagyo. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang banal na lungsod na sikat sa banal na mundo. Ang pagpasok sa mata ng bagyo ay isa ring uri ng paglilinang. Para sa mga Diyos na may mababang paglilinang, ito rin ay isang bihirang lugar para sa pagsasanay. Naisip ni Yang Yiyo na pinili ni Dugu Walking ang Storm City sa kadahilanang ito. Nag-usap sila ni Yu Linglong habang naglalakad, at sinabi rin sa kanya ni Yu Linglong ang pinagmulan ng Storm City. Ang hindi pagmamadali o pagbagal ay libre at madali din. Para kay Yang Yiyo, ang paglabas upang maghanap ng isang tao ay isang uri din ng pagsasanay. Napakalaki ng God Realm kaya hindi pa siya nakakapunta sa maraming lugar. Simula nang pumasok siya sa God Realm, siya ay hinanap ng 33 langit na palasyo ng Celestial Clan at nagtatago sa bawat lugar. Hindi pa talaga siya nakakapunta sa maraming lugar sa God Realm. Sa pagkakataong ito, lumabas siya upang tingnan ang mga kaugalian at kaugalian ng malawak na God Realm. Ang kaibahan ay ngayon, para sa kanya, walang pangangaso ng 33 langit na palasyo ng Celestial Clan. Dahil ang mga Panginoon ng 33 langit na palasyo ng Celestial Clan ay pinatay niya o nasakop, at ang mga nasa antas ng Hidaw lamang ang maaaring lumabas upang harapin siya. Ngunit ang tatlong natitirang Hidaw Dharma Masters ng Tiansheng Temple ng 33 Heavenly Palaces ay hindi madaling lalabas. Kaya para kay Yang Yian ngayon, nakakalakad na talaga siya na parang alimango sa God Realm. May manager na ba ang Storm City? Tanong ni Yang Yian kay Yu Linglong habang naglalakad. Sinabi ni Yu Linglong, anumang lugar sa God Realm kung saan may mga tao ay may manager, at hindi ito isang lugar na walang may-ari. Sa pagkakaalam ko, ang Storm City ay pinamamahalaan ng isang pamilyang pinangalanang Feng, at ito ay may mahabang kasaysayan. Ang taong nagtatag ng Storm City ay ang ninuno ng pamilya Feng, at kinuha din niya ang Feng bilang kanyang apelyido. Napaka-low-key ng pamilyang ito. May mga alingaw-ngaw na ang pinuno ng pamilyang Feng sa henerasyong ito ay isang magic god, na napaka-low-key. Ang namamahala sa Storm City ay ang matandang lalaki ng pamilya Feng, at ang ulo ng pamilya ay bihirang magpakita. Kinokontrol ng pamilyang Feng ang Eye of the Storm. Ang sinumang gustong pumasok sa Eye of the Storm para magsanay ay dapat bigyan ang Feng family ng tiyak na halaga ng Divine Stone Resources, kaya dapat napakahusay ng cultivation resources ng Feng family, ibig sabihin, hindi masama ang Feng family, at tiyak na maraming malalakas na tao. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, pumunta din ako sa mata ng pamilya Feng ng bagyo, ngunit ang pangunahing lugar ay hindi bukas. Noong panahong iyon, nakilala ko ang isang elder na nagngangalang Feng Yan. Sa oras na iyon, binigyan ako ng pamilya Feng ng sapat na mukha para sa kapakanan ng Chenkun Temple. Ngayon 1,000,000 taon na ang lumipas, at hindi ko alam kung sinong elder ng pamilyang Feng ang nabubuhay pa. Kung makikipagdigma tayo sa 33 Heavens Palace sa hinaharap, kakailanganin nating makuha ang suporta ng mga sinaunang pamilyang ito. Kung kaya nating mapagtagumpayan ang pamilyang Feng, maaari nating subukan ito. Kung hindi natin sila mapapanalo, at least huwag ka nang magkaaway. Sa pakikinig sa mga salita ni Yu Linglong, hindi napigilan ni Yang Yiyo na tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit bigla siyang may naisip na tanong, ibig sabihin, pagkatapos ng 1,000,000 taon, ang malakas na tao ng Feng family ay Diyos pa rin ang batas. Hindi sigurado si Yu Linglong tungkol dito. Ngayon ang buong God Realm ay nagbago, at talagang mahirap sabihin kung ano ito. Walang kamalay-malay na dumating ang dalawa sa gate ng lungsod. Hindi tulad ng inaasahan na kailangan nilang ibigay ang bato ng Diyos bago pumasok sa lungsod. Sa halip, pumasok sila sa lungsod nang walang anumang sagabal. Ito ay talagang nagpatigil kay Yang Yiyo. Matapos makapasok sa lungsod, hindi niya maiwasang tanungin si Yu Linglong,
hindi ba tinatanggap ng pamilyang Fang ang mga banal na bato kapag sila ang namamahala sa lungsod? Sinabi ni Yu Linglong, oo, napakatalino nila. Ang lungsod ay bukas sa lahat ng mga Diyos sa banal na mundo, at kinukuha lamang nila ang mga banal na bato na pumapasok sa mata ng bagyo. Dahil dito, nakuha nila ang pabor ng maraming Diyos, at napakakaunting tao ang gumagawa ng kaguluhan sa Storm City. Kahit na magkaroon ng labanan, mayroong yugto ng buhay at kamatayan sa lungsod, at lalabas ang pamilyang Fang. Kaya sa Storm City, may katahimikan na eksaktong kabaligtaran ng salitang bagyo. Siyempre, ito ay nasa ibabaw lamang. Sa lihim, ang salitang bagyo ay talagang nagbubuod ng lahat. Mayroon ding madilim at malupit na panig dito. Ang pagpasok sa mata ng bagyo para sa pagsasanay ay purgatorio. Maraming tao ang pinipiling pumatay at magnakaw doon. Kapag nakapasok na sila sa Eye of the Storm, hiwalay na sila sa lahat, at wala nang pag-asa na lumabas ang balita. Kung may mamatay doon, tuluyan na silang mawawala pagkatapos ng bagyo. Matapos pakinggan ito, hindi napigilan ni Yang Yiyo na sumimangot. Huminto siya sa kinaroroonan niya, ngunit iwinagayway ang kanyang kamay at naglabas ng banal na liwanag, direktang tinawag ang God Emperor na lihim na nagpo-protekta kay Dugu Waking. Kung totoo ang sinabi ni Yu Linglong, ayaw niyang pumasok si Dugu Waking sa mata ng bagyo. Sa kabutihang palad, ayon sa impormasyong ipinadala ng God Emperor, si Dugu Waking ay nasa lungsod sa mga taong ito at hindi pa nakikita ng bagyo. Ipinadala ang mensahe. Ngunit sa sumunod na sandali ay nagbago ang mukha ni Yang Yian, dahil ang balita ng pagpapatawag sa God Emperor ay kumalat sa malayong lugar, na nagbigay sa kanya ng masamang premonition. Kabanata 2846 Si Dugu at Shuangying ay maaaring magkaproblema. Anong mali? Tinanong ni Yu Linglong si Yang Yian matapos makitang hindi tama ang kanyang mukha. Ang Shuangying God Emperor na ipinadala para protektahan si Dugu Waking ay nawalan ng kontak, sabi ni Yang Yian sa malalim na boses. Siguro nakapasok na siya sa mata ng bagyo. Tara na doon dali. Huwag kang masyadong mag-alala. Sa tingin ko ay walang magiging problema. Hindi naman masama ang lakas ng Shuangying God Emperor. Sabi ni Yu Linglong. Yang Yian. Pinag-isipan ito at ito ay totoo. Kung hindi niya makontak ang mga ito sa oras na ito, nangangahulugan lamang ito na sina Dugu Waking at Shuangying God Emperor ay pumasok sa mata ng bagyo, dahil nakahiwalay ito sa lahat ng hininga. Let's go, nag-aalala pa rin siya kay Dugu Waking. Bakit siya pumasok sa mata ng bagyo nang siya ay dumating? Medyo nanlumo si Yang Yian, at naglakad patungo sa gitna ng God City kasama si Yu Linglong. Ang tinatawag na mata ng bagyo ay nasa gitna ng Storm City. Ang buong lungsod ay talagang itinayo na ang mata ng bagyo ang sentro. Ang apat na pangunahing kalsada sa Timog Silangan, Hilagang Kanluran at Hilagang Silangan at ang 8 maliliit na kalsada ay ang mga pangunahing lansangan ng Storm City. Anumang tuwid na linya ay maaaring umabot sa mata ng bagyo. Ito ba ang mata ng bagyo? Tanong ni Yang Yian kay Yu Linglong, nakatingin sa makapal na fog na parang isang malaking bundok na natatakpan ng mga ulap. Nandito na si Yu Linglong dati at medyo pamilyar dito. Sabi niya, nandito lang. Ang mga ulap ay hadlang lang. May harang sa loob. Iyan ang pasukan at labasan. Pumunta ka doon at iabot ang banal na bato. Pagpunta nilang dalawa doon, may nakita silang White Jade Altar. May 2 at 3 Diyos ang pumasok dito. Halatang teleportation gate iyon. Ilang mga banal na bato. Gusto mo ba? Tanong ni Yang Yian. 10 bawat tao, lumapit si Yu Linglong at iniabot ang mga banal na bato para sa kanilang dalawa habang nag-uusap, at kumuha ng 2 divine card na papasok. Nang umakyat siya sa altar, tumingin si Yang Yian. Kung hindi, ang taong nangolekta ng mga banal na bato ay hindi magkakaroon ng mataas na antas ng paglilinang, isang banal na emperador lamang. Gayunpaman, sa hindi kalayuan, naramdaman niya ang aura ng hindi bababa sa 3 nangungunang magic gods. Sa pag-aakalang mayroon talagang namamahala, mayroong 3 nangungunang magic god na namamahala. Maaari itong isipin na ang pamilyang Fang na ito ay talagang hindi simple. Gamitin ang banal na card at maaari tayong pumasok ng direkta, sabi ni Yu Linglong. Tumanggo si Yang Yiyo at inactivate ang Divine Tablet. Pagkatapos ay naramdaman niya na ang buong altar ay may malakas na spatial force na tumatakbo, at pagkatapos ay nawala sila ni Yu Linglong sa lugar. Nang muli silang nagpakita, nakarating na sila sa mundong parang malawak na disyerto. Ang tanawin ng langit na puno ng rumaragasang buhangin, ang buong mundo ay dilaw sa lupa, na medyo naiiba sa disyerto. Mukhang mundo dito, sabi ni Yang Yiyo habang nakatingin sa paligid. Sinabi ni Yu Linglong, ang Eye of the Storm mismo ay likas na nabuo. Ang lugar na ito ay tumatakbo sa mahabang panahon, at sa patnubay at pagbabago ng pamilya Fang, matagal na itong nag-evolve sa sarili nitong mundo. Bagamat hindi ito kasing ganda ng Cloud Gate Divine Realm, isa rin itong magandang maliit na mundo. Sabi ni Yu Linglong. Madilim at maangin, at ang lugar na ito ay talagang angkop para sa pagsasanay, ngunit ang lakas ng hangin at buhangin ay hindi sapat na malakas. Komento ni Yang Yiyo. Hindi mo nakita kung gaano kalakas ang isang tunay na bagyo. Ito lang ang gilid. Malalaman mo habang tayo ay sumusulong. Pagdating ko rito, nakatagpo ako ng napakalaking bagyo sa kailaliman ng bagyo.
Natatakot ako na kahit ang God Emperor at ang Panginoon ay hindi ito malabanan. Ito ay mas kakilakilabot. Dapat mong malaman na ang bagyo ay natural na nabuo at may kabigatan sa lupa. Paliwanag ni Yu Linglong. Naisip ito ni Yang Yiyo at totoo nga. Bagamat siya na ngayon ay makapangyarihan, alam din niya na dapat siyang laging may pagkamangha sa dakilang paraan ng langit at lupa at hindi maging mayabang. Ang God Realm ay malawak at puno ng mga lahi, at mayroong lahat ng uri ng kababalaghan sa mundo. Noong nakaraan, inakala niya na ang God Realm ay ang huling pagsasanib ng tao, ngunit sa huli, natagpuan niya ang imahe ng santo sa Eternal God Realm. Matapos makilala ang Diyosa ng kulay, nakita niya ang buhay na santo ng banal na Dao. Siyempre, nasa recovery period na ngayon ang Goddess of Color at hindi totoong Saint of the Holy Dao, pero alam niya na sooner or later, babalik sa peak ang Goddess of Color. May mga santo ng banal na Dao sa mundong ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang makapangyarihang mga nilalang nalilito? Ang hindi pakikipag-ugnayan sa kanila ngayon ay hindi nangangahulugan na wala na sila, o hindi sapat ang kanyang lakas sa paglilinang upang makilala at makontak sila. Anyway, hindi ka dapat maging mayabang anumang oras. Sandali lang, mararamdaman ko ang hininga nila. Pinigilan ni Yang Yiyo si Yu Linglong na malapit ng sumulong, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang maramdaman ang hininga ni Dugu Walking at Shuangying Xiandi. Pagkalipas ng ilang minuto, sumimangot si Yang Yiyo at binuksan ang kanyang mga mata. Nagmamadaling tanong ni Yu Linglong, paano ito? Hindi ko maramdaman ang hininga ni Walking, tanging ang hininga lamang ni Shuangying Xiandi ang mararamdaman, na parang nasa malayong lugar sa mundong ito. Tumingin si Yang Yiyo sa malayo habang nagsasalita. Sa oras na ito, nakasimangot si Yu Linglong. Fair na. Ang figure ni Yang Yiyo ay kumislap at naglaho kaagad sa lugar. Si Yu Linglong ay nagmamadaling umakyat. Bagamat malakas ang lakas ng bagyo dito, ito ay para lamang sa pagta-target. Para kay Yang Yiyo at Yu Linglong ngayon, wala ito. Nakapasok na si Yu Linglong sa pangunahing kaharian ng Heavenly Dao. Hindi pa banggitin si Yang Yiyo, isa na siyang first level na pag-iral ng Heavenly Dao rules, at hindi siya maihahambing sa mga ordinaryong tao sa parehong kaharian. Ang lakas ng bagyo dito ay maaaring maging kahanga-hanga sa kanya, ngunit tiyak na hindi ito sapat upang talunin siya. Wala sa kanila ang nagsalita, at mabilis silang lumipad sa kailaliman ng Storm World. Sa katunayan, alam nilang dalawa na maaaring may nangyari. Una sa lahat, ang Twin Shadow God Emperor ay ipinadala ni Yang Yiyan upang lihim na protektahan si Dugu Walking. Kung si Dugu Walking ay wala sa anumang panganib sa buhay, pipiliin ng Twin Shadow God Emperor na manatili at palihim na protektahan ang kanyang kaligtasan. Sa madaling salita, hindi na kailangang tumakbo ng malayo ang Twin Shadow God Emperor. Bukod dito, hindi siya makontak. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyan na lumitaw siya sa kailaliman ng Storm World, at ito ay isang mahinang hininga. Maaari lamang itong mga hulugan na ang Twin Shadow God Emperor ay dapat na sumunod kay Dugu Walking. Sa kabilang banda, kahit na pumasok si Dugu Walking sa Eye of the Storm upang magsanay, kasama ang kanyang paglilinang sa antas ng Diyos, hindi na kailangang pumasok sa kailaliman ng Storm World upang magsanay. Sapat na para sa kanya na hasain ang sarili sa paligid. Ngayong naramdaman ni Yang Yiyan ang hininga ng Twin Shadow God Emperor na lumilitaw sa kailaliman ng Storm World, posibleng pumunta si Dugu Walking sa kailaliman. Ngunit si Dugu Walking ay hindi pumunta sa kailaliman ng Storm God Realm nang walang dahilan. Isa na lang ang posibilidad na natitira, iyon ay, napilitan siyang pumasok sa kailaliman ng Storm World at nahuli. O naakit, at iba pa. Anyway, hindi siya kailanman haanggad ng pang-aabuso sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, napunta si Dugu Walking sa kailaliman ng Storm World, at natural na kailangang sundin siya ng Twin Shadow God Emperor sa ilalim ng kanyang utos. Maaari itong paunang hatulan na sila ay nasa problema. Sa oras na ito, naging malungkot ang mukha ni Yang Yiyo, at nagmamadali siyang naglakad. Wala siya sa mood. Sa oras na ito, naging malungkot ang mukha ni Yang Yiyo, at nagmamadali siyang naglakad. Wala siya sa mood na makipagbiruan kay Yu Linglong. Pagkatapos nila ni Yu Linglong na dumaan sa Eternal God Realm, si Yu Linglong ay sumulong sa Heavenly Dao Realm, at nagbago rin ang kanyang estado ng pag-iisip. Nagkaroon ng malapit na relasyon ang dalawa. Palagi silang nag-aaway at nagbibiruan sa isa't isa habang nasa daan, ngunit ngayon ay wala sa mood si Yang Yiyo. Sumunod si Yu Linglong sa likuran niya at naramdaman niya ang pagkairita na nagmumula sa kanya. Kabanata 2847, Napakatapang. Tumingin si Yu Linglong sa likod ni Yang Yiyo at naisip, kung may mangyari sa akin, mag-aalala kaya siya. Ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi ginawa sa publiko sa Yunmen, na kung ano ang kanyang hiniling. Iginalang ni Yang Yiyo ang kanyang pinili. Sa kanilang antas ng paglilinang, maraming bagay ang talagang hindi mahalaga. Iniisip niya lang kung may puwang sa puso nito. Base sa pagkakaintindi nito sa kanya, kapag may nangyari sa kanya, siguradong gagawin niya. Sa pag-iisip tungkol dito, nawala ang selos ni Yu Linglong kay Dugu Walking, at nakahinga siya ng maluwag, halos mawalan ng malay. Ang bagyo ay umaalingaw-ngaw sa loob ng ilang minuto,
ngunit si Yang Yiu ay sumingot ng malamig at winigiway ang kanyang kamay upang iwaksi ang bagyo. Patuloy na sumulong. Hindi naman apektado dito ang antas ng langit ng dalawang tao. Sila. Nakatagpo din ng maraming may karanasang mga Diyos, ngunit ang kanilang paglilinang ay masyadong mababa upang makita sila Yang Yiu at Yu Linglong, at naramdaman lamang nila ang pag-ihip ng hangin. Karaniwan ang hangin dito, kaya hindi nakakagulat. Hindi alam ng maraming tao na dumaan sa kanila ang dalawang dakilang Diyos at pumasok sa kailaliman ng mundo ng bagyo. Makalipas ang kalahating oras, nakinig sina Yang Yiu at Yu Linglong. Dahil sa harap nila, lumitaw ang isang buhawi, na nasa itaas ng langit at umaabot ng 12-dosenang milya. Naglabas ito ng malakas at malakas na aura. Ang kakaiba ay nagtipon ito ngunit hindi naghiwa-hiwalay, hindi rin gumagalaw, tumusok lamang sa langit at lupa. Ito ang dapat na pangunahing lugar, at ang pinagmulan ng mundo ng bagyo. Tama ba? Tinanong ni Yang Yiu si Yu Linglong, well, nandito na talaga, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Yu Linglong. Nang nag-uusap ang dalawa, biglang tumangala si Yang Yiu at sumigaw sa isang lugar kung saan umiihip ang hangin, sino? Diyos ko, ako ito. Isang pamilyar na boses ang narinig. Ang mga Diyos na makakarating dito ay may malakas na paglilinang. Sa daan, sina Yang Yiu at Yu Linglong ay dumaan sa hindi mabilang na mga storm zone. Alam niya na kahit na ang mga high-level na God Emperors ay hindi magkakaroon ng madaling panahon para makarating dito. Sa ilalim ng marahas na bagyo, ang mga nasa ilalim ng God Emperor ay hindi makalaban, at sila ay tiyak na mamamatay. Bukod dito, naintindihan niya ang distansya sa kanyang isip. Ang lugar na ito ay hindi bababa sa 30,000 milya ang layo mula sa panimulang punto. Maraming may karanasan na mga Diyos ay maaari lamang maglakad ng 20,000 milya sa pinakamaraming. Nakaramdam ng kaunting kakaiba si Yang Yian sa boses na ito, ngunit tinawag siya ng kabilang partido na Diyos, na nagpapahinga sa kanyang pagbabantay. Nahulaan na niya kung sino iyon. Tama na. Sa susunod na sandali, ang Twin Shadow God Emperor ay lumabas sa bagyo. Pagbati sa Diyos ng buhay. Agad na sumaludo ang Twin Shadow God Emperor. Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin sa Twin Shadow God Emperor. Nakatanggap siya ng grupo ng mga subordinate na ipinadala ng Twin Shadow God Emperor para protektahan ang mga pangunahing disipulo ng Yunmen sect. Malinaw niyang naalala na ang Twin Shadow God Emperor ay isang God Emperor na may mahusay na pagiging perpekto. Ngunit sa sandaling ito, ang Twin Hidden God Emperor ay isang mid-stage na God Emperor. Hindi ito normal. Bakit bumaba ng husto ang iyong cultivation level? Diretsong tanong ni Yang Yian. Nang inag ang kaluluwa ng Twin Shadow God Emperor sa sandaling ito, at bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. Sinabi niya sa nanginginig na boses, ang aking mga nasasakupan ay walang kakayahan at karapat-dapat na mamatay. Nabigo akong protektahan ang walang awang Diyos Ina. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan at pumunta sa punto. Pinutol siya ni Yang Yian at naging mabagsik ang kanyang tono. Natatakot siya na may mangyari, at nangyari nga. Ang sumunod na pangungusap ng Twin Shadow God Emperor ay nagparamdam sa kanya ng panlulumo. Oo, ang Twin Shadow God Emperor ay nanginginig sa buong paligid at mabilis na sinabi, kahapon, isang grupo ng mga casual na magsasaka ang dumating sa lungsod upang magsanay sa mata ng bagyo. Nang ang walang awang Diyosa ay lumabas upang magsanay, nakilala niya ang isa sa kanila, isang babae, at mainit na inanyayahan ng walang awang Diyosa na magsanay sa mata ng bagyo, kaya't ang kanyang walang awang Diyosa ay inabot ng kanyang walang awa na bote. Sinundan sila sa Eye of the Storm. Nakita ko na ang pinakamataas na antas ng paglilinang sa kanila ay nasa antas lamang ng isang Diyos na Panginoon, kaya wala akong pakialam. Nagawa ko pa ring sundan sila ng palihim at pumasok sa Eye of the Storm. Sino ang nakakaalam na sa paglayo nila ng libu-libong milya, biglang sumalakay ang babae at nahuli ang walang awang Diyosa. Noong panahong iyon, malakas ang bagyo, at ipinadala ko ang aking mga clone upang direktang habulin sila. Sino ang nakakaalam na ang babae at ilang casual na magsasaka sa paligid niya ay nahulaan na ito? Sa buwatan. Pagkatapos ko silang patayin, hinabol ko sila hanggang sa ubod ng bagyo. Hindi ko alam kung anong sikretong paraan ang ginamit ng babaeng iyon para makapasok sa kaibuturan ng bagyo. Nang humabol ako, ang aking clone ay agad na nabasag ng bagyo, at ang aking pangunahing katawan ay nasugatan din. Ang aking cultivation ay bumaba sa gitnang yugto ng God Emperor. Akala ko ay gagaling ako sa aking mga sugat at muling pumasok, ngunit hindi ko inaasahan na lilito ang Diyos na Panginoon at ang Diyos ng batas ng buhay. Ako ay walang kakayahan at karapat-dapat sa kamatayan. Mangyaring parusahan ako ng walang reklamo. Kung nakaharap ko sana ang walang awang Diyos na Ina at nanatili sa Kanya, hindi ito mangyayari. Nabigo ako sa tiwala ng Diyos Panginoon at karapat-dapat akong mamatay. Ang Double Shadow God Emperor ay bumuga rin ng mabahong hininga pagkatapos sabihin ito. Mula nang mahuli si Dugu Walking ng babaeng iyon at pumasok sa kaibuturan ng bagyo, hindi na siya gumaan. 100 taon na ang nakalilipas, galit na galit si Yang Yian at pinatay ang dalawang Lord para parusahan ang Jiuyan God Lord. Simula noon, alam na ng mga Diyos sa buong Yunmen Divine Realm na binibigyang halaga ng Diyos na Panginoon ang kanyang babae.
At isa raw si Dugu Waking sa mga babaeng sumunod sa Diyos noong siya ay mortal pa. Ngayon ay lihim niyang pinuprotektahan si Dugu Waking, ngunit ang Twin Shadow God Emperor ay handa nang mamatay. Naikuyom ni Yang Yiyu ang kanyang mga kamao, at may walang katapusang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Matapos makinig sa kwento ng Twin Shadow God Emperor, maaari niyang ipagpalagay na ito ay isang pinag-isipang plano para i-target si Dugu Waking. Ang pangunahing punto ay kung sino ang babaeng kumuha kay Dugu Waking. Ayon sa Twin Shadow God Emperor, ang babae ay isa lamang Divine Lord. Ngunit ang isang Divine Lord ay talagang makakalakad hanggang sa gitna ng bagyo, at hindi naabutan ng Twin Shadow God Emperor, at pinanood ang babae na dinala si Dugu Waking sa gitna ng bagyo. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na may malaking problema sa babae, at mayroong ilang lihim na pamamaraan na makatiis sa bagyo. At ang buong paraan ng bagyo ay hindi natatakot sa kapangyarihan ng bagyo, tanging ang pamilyang Feng. Dahil ang pamilyang Feng ang kumokontrol at namamahala sa mata ng bagyo. Naaalala ko na sinabi mo na ang buong pamilya ng Feng ay malamang sa mata ng bagyo, hindi sa lungsod, tama ba? Biglang tanong ni Yang Yiyu kay Yu Linglong. Walang malay na tumanggaw si Yu Linglong pagkatapos marinig ito. Oo, maraming chismis ang nagsasabi na ang totoong Feng family ay nasa Storm World, at ang Feng family sa Storm City ay ang panlabas na pamilya ng Feng. Tama, kung hindi ako nagkakamali, ang tunay na pamilya ng Feng ay nasa Storm Core, at ang babaeng nakahuli kay Waking ay dapat na kamag-anak ng pamilyang Feng, o sa madaling salita, siya ay miyembro ng pamilyang Feng. Haha, ang laking loob ng aso, maglakas loob na hawakan ng babae ni Yang Yiyu ko, anong klaseng courage-enhancing divine pill ang ininom ng kanyang Feng family. Nagsalita si Yang Yiyu ng salita sa bawat salita, nakatitig sa Storm Core, at sa susunod na sandali ay sinulyapan niya ang Double Shadow God Emperor na nakaluhod pa rin sa lupa at ngumuso, bumangon ka, walang kwentang bagay, ang natigilan si Double Shadow God Emperor, ngunit pagkatapos mag-react, mabilis siyang tumayo. Alam niyang pinabayaan na siya ng Diyos, ngunit lalo siyang hindi komportable. Terra, sundan mo ako sa Stormcore para makita kung kasama ang pamilyang Feng na ito, ngunit kailangan nating makita kung ano ang ginagawa ng pamilya Feng. Papatay na sinabi ni Yang, at nanguna sa pag-iisip tungkol sa Stormcore. Napakalakas nga ng aura ng bagyo sa kanyang harapan, ngunit para sa kanya, hindi siya nito mapigilan. Kabanata 2848 Feng Family Ancestral Land. Pinapanood si Yang Yiyu na naglalakad patungo sa gitna ng bagyo, ang Twin Shadow God Emperor ay tumayo din. Medyo nag-alinlangan siya, dahil sa cultivation level niya, hindi siya makapasok. Nang pumasok ang kanyang clone, agad itong nawala at nahulog. Nang subukan niyang pumasok, nabigo rin ang orihinal niyang katawan, at siya ay malubhang nasugatan at ang kanyang kaharian ay bumagsak ng husto. Ngayon gusto niyang pumasok ulit. Let's go. Hindi magiging problema kay God Lord. Sa oras na ito, si Yu Linglong ang nakakita sa pag-aalala ng Twin Shadow God Emperor at sumenyas na sumunod siya. Natigilan ang Twin Shadow God Emperor. Kung iisipin, ito talaga ang nangyari. Sa God Lord at Life Law God Yu Linglong, hindi magiging problema na kunin siya. Dumating si Yang Yiyu sa gitna ng bagyo. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang hangin at ulap na mga pakpak sa kanyang likuran ay kumalat, at ang banal na liwanag ay kumikinang ng maliwanag upang bumuo ng isang bilog ng liwanag. Sabi niya, pumasok kayong dalawa. Si Yu Linglong at ang Twin Shadow God Emperor ay pumasok sa banal na liwanag ng hangin at mga pakpak ng ulap ni Yang Yiyu. Sumunod ka sa akin, pagkatapos sabihin, si Yang Yiyu ay pumasok sa bagyo. Boom! Isang dagandong ang tumunog. Ang Kaki Storm Force ang tumama sa kanyang hangin at mga pakpak ng ulap. Ang Twin Shadow God Emperor na sumunod sa likod ni Yang Yiyu ay hindi malay na pinaikit ang kanyang mga mata. Personal niyang naranasan ang kapangyarihan ng ubod ng bagyo at nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa kabutihang palad, ang depensang nabuo ni Yang Yiyu ay nanginginig lamang at hindi bumagsak. Nagdulot ito ng matinding emosyon sa Twin Shadow God Emperor. Ang paglilinang ng Panginoong Diyos ay abot langit. Wala namang problema ngayon. Pagkatapos pumasok ni Yang Yiyu sa Storm Core, naramdaman niya itong mabuti. Sa katunayan, ang kapangyarihan dito ay mas malaki kaysa sa lakas ng bagyo na lumitaw mula sa manipis na hangin sa labas. Naabot nito ang antas na kayang tiisin ng pangunahing antas ng Heavenly Dao Realm mula sa simula. Ito ay maaaring madama na kapag siya ay pumasok sa loob, mas malaki ang kapangyarihan. Sa katunayan, ito ay lampas sa antas ng Twin Shadow God Emperor upang makatiis. Ngunit para sa kanya, hindi ito isang malaking problema. Gayunpaman, ang ganitong uri ng likas na lakas ng bagyo ay hindi dapat maliitin. Ito ay halos isang tuloy-tuloy na epekto. Parang conscious impact. Sa katunayan, alam ni Yang Yiyu na ito ang walang katapusang kapangyarihan ng operasyon. Ang ubod ng bagyo ay ang pinagmulan ng buong mundo ng bagyo. Dito ipinanganak ang likas na kapangyarihan ng bagyo. Normal lang na malakas ang kapangyarihan dito. Kung hindi nahuli si Dugu Waking, maaaring naisip ni Yang Yiyu na ito ay isang lugar kung saan nabuo ang bagyo, ngunit ngayon ay naisip niya na may ibang bagay sa loob. Siya, kailangang pumasok kahit anong mangyari. Kung tama ang hula niya, nasa loob ang ubod ng pugad ng pamilya Feng.
Dumilat si Yang Yiyu at nagpatuloy sa pagsulong ng hakbang-hakbang. Mabagal siyang naglakad. Siyempre, hindi siya makakatakbo ng mabilis kung gugustuhin niya, dahil napakalakas ng bagyo. Sa daan, ang liwanag ng hangin at mga pakpak ng ulap sa likod ni Yang Yiyu ay naging mas maliwanag at mas maliwanag, na nagpapahiwatig na siya ay gumamit ng maraming banal na kapangyarihan upang labanan ang kapangyarihan ng bagyo. Makalipas ang halos kalahating oras, naramdaman ni Yang Yiyu na ang lakas ng bagyo ay umabot na sa tugatog nito, at hinawakan din niya ang parang pader na kapangyarihan para lumaban. Sa malamig na singhot, ginamit niya ang kapangyarihan ng Dao Tree at biglang tumagos dito. Sa sumunod na sandali, tahimik ang buong mundo. Biglang nagliwanag ang eksena sa harapan niya. Lumitaw ang isang espasyo na ganap na naiiba sa mundo ng bagyo. Oo naman, bulong ni Yang Yiyu sa sarili. Mukhang ito na talaga ang matandang pugad ng pamilya Feng. Makatuwiran kung iisipin. Usap-usapan na ang pamilyang Feng ay nagmula sa Eye of the Storm at nagtatag ng Storm City. Nagpatuloy ito hanggang ngayon at nakabisado ang tunay na Eye of the Storm. Hindi katakataka na nagbukas sila ng espasyo dito. Hindi ito. Mukhang malaki, ngunit mayroon itong malakas na wind attribute power at ang kapangyarihan ng mga panuntunan, na hindi bababa sa ating Yunmen Divine Realm. Yu Linglong echoed. Diyos, may darating, sabi ng Twin Shadow God Emperor. Pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, tama lang na nandito sila. Kaya hindi ko na sila kailangang hanapin. Matapang ang aso kaya naglakas loob siyang hulihin ang kanyang babae. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng pamilya Feng ngayon. Sino ang nangahas na pumasok sa lupang ninuno ng aking pamilya Feng? Isang patong ng galit na boses ng lalaki ang umalingaw mula sa lahat ng direksyon. Si Yang Yiyu ay hindi nataranta, ngunit nakatingin sa malayo ng may interes. Natuklasan niya na sa espasyong ito na may radius na hindi hihigit sa 10 milya, hindi bababa sa 10 paghinga ang darating. At sila ay mga pag-iral sa antas ng Diyos Panginoon, na nagpapakita na ang pundasyon ng pamilyang Feng ay talagang napakalalim. Ito ay magiging kawili-wili kung gayon, ang isang pamilya ay madaling makagawa ng 10 mahusay na master ng antas ng Diyos Panginoon, mahinahong sabi ni Yang Yian. Siyempre, ang mga masters na ito ay wala sa kanya, ngunit sila ay pambihirang sa labas. Ang espasyong ito ay may mga bundok at tubig, malago at berde, at mukhang puno ng sigla. Ito ay talagang isang maliit na God Realm. Hindi katakataka na napakaraming mga Diyos ng pamilya ng Feng ang maaaring maparami. Sa isang kisap mata, 10 figure ang dumating at nagkalat sa paligid ni Yang Yian at sa dalawa pa, na nakapalibot sa kanila. Sino ka? Bakit ka lumalabag sa lupang ninuno ng aking pamilyang Feng? Ang pinuno ay isang mataas na antas ng Panginoong Diyos, na mukhang isang octogenarian. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay matandang halimaw na nagsagawa ng sinaunang paglilinang. Hindi mo na kailangan malaman kung sino kami. Kung tungkol sa pagpasok sa lupang ninuno ng Feng family mo, haha, dapat tanungin natin ang Feng family mo. Tawagan mo ang babaeng nahuli natin kahapon, at tawagin mo rin ang pinuno ng Feng family mo. Bibigyan kita ng 10 hininga ng oras. Direktang nagsalita si Yang Yiyu. Kung maiiwasan niya ang karahasan, hindi siya gagamit ng dahas. Ito ay depende sa kung ano ang susunod na ginawa ng pamilya Feng. Kung hindi siya makontento, hindi niya iisipin na mawala ang maliit na divine realm ng pamilya Feng. Anong babae? Paki-explain ng malinaw. Kung nasaktan ka ng Feng family ko, siguradong hihingi kami agad ng tawad, pero kung balak mong i-provoke ang Feng family ko, hindi takot sa gulo ang Feng family ko. Kumunat ang noo ni Feng Bowen at nagsalita. Isa siya sa mga elder ng Feng family at may cultivation level ng peak ng yumaong God Lord. Sa mga matatanda ng pamilya Feng, siya ay itinuturing na Guru God. Sa itaas niya ay ang mga elder ng pamilya Feng. Sila ay nakatuon sa tao at hindi madaling lumabas. Sa totoo lang, hindi nang ahas si Feng Bowen na kumilos ng padalos-dalos laban sa 3 estranghero na pumasok sa lupaing ninuno ng pamilya Feng. Alam na alam niya na ang lupang ninuno ng pamilya ay protektado ng natural na kapangyarihan ng ubod ng bagyo. Kung ang mga tagalabas ay walang mga batas at spell, kahit na ang mga nasa antas ng Heavenly Dao ay mahihirapang makapasok. Ngunit ang 3 taong ito ay tahimik na pumasok sa lupaing ninuno ng kanyang pamilyang Feng. Maaari lamang itong mga hulugan na ang kabilang partido ay isang malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao. Maliban sa lalaking nakatayo sa likod ng maputing buhok na binata, na isang mid-stage na God Emperor, hindi makita ni Feng Bowen ang paglilinang ng maputing buhok na binata at ng babaeng nasa tabi niya. Tila ang pares ng mga lalaki at babae na ito ay walang hininga at paglilinang, tulad ng mga ordinaryong tao. Paano sila naging mga ordinaryong tao na nanloob sa lupaing ninuno ng kanyang pamilyang Feng? Maaari lamang itong mga hulugan na ang kanilang paglilinang ay napakataas, at hindi ito nakikita ni Feng Bowen. Ito, mas mabuting maging maingat, dahil hindi sila nandito para sa kabutihan. Parang may nahuli ang pamilya nilang Feng. Ngunit hindi niya narinig ang tungkol dito. Ang pamilyang Feng ay dapat na low-key sa God Realm at hindi kukuha ng sinuman para makapasok sa ancestral land ng Feng family ng walang dahilan. Ika-10 kapatid, nahuli ba natin ang sinumang pumasok sa lupaing ninuno?
Tinanong ni Feng Bo ang ika-10 kapatid na lalaki na namamahala sa mga gawain ng lupaing ninuno. Para sa kanya at sa iba pa, sila ay halos nagsasanay at bihirang magtanong tungkol sa ibang mga gawain sa pamilya. Kuya, hindi rin ako sigurado. Titingnan ko kaagad. Bilasan mo. Kabanata 2849 ang katapusan ng swerte. Ako si Feng Bo ng pamilya Feng. Maghintay ng sandali, kapwa the host. May susuriin ako. Kung totoo ito, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. Sabi ni Feng Bo at sinenyasan ang kanyang ika-10 kapatid na umalis. Sabi ko bibigyan lang kita ng 10 paghinga. Yang Yiyo. Nakasimangot. Natural na narinig niya ang sinabi ng pamilya Feng. Tila hindi nila alam ang nangyayari. Maaaring ibang tao sa pamilya Feng ang gumawa nito. Pero sa lakas niya ngayon, wala siyang pakialam sa mga pakulo nila. 10 paghinga ay 10 paghinga. Nakatayo sa pwesto, tahimik niyang binilang ang 10 hininga sa kanyang puso. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang paa at malapit ng sumugod. Gayunpaman, ang isa na tinawag na ika-10 kapatid ni Feng Bo ay bumalik. Hindi mapigilan ni Yang Yiyo na tumigil at tumingin kay Feng Bo. Tumingin sa kanya ang ika-10 kapatid ni Feng Bo na may komplikadong ekspresyon, ngunit lumapit siya sa gilid ni Feng Bo. Bagamat wala siyang sinabi, alam ni Yang Yiyo na nagpapadala sila ng mga mensahe. Sa sandaling ito, walang nakapansin na bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yang Yian, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Kung dati, hindi niya talaga marinig ang sound transmission method, pero ngayon isa na siyang real cultivation rel ng unang level ng Heavenly Dao Rules, at maging ang perpektong pag-unawa sa batas. Ang mga miyembro ng pamilyang Feng na ito ay antas lamang ng paglilinang ng Diyos na Panginoon at hindi maging ang Diyos ng batas, kaya't huwag mo nang isipin ang tungkol sa pagtatago ng anumang mga lihim sa harap niya. Narinig ni Yang Yian ang bawat salita ng sound transmission ng ika-10 kapatid kay Feng Bo. Narinig na lang niyang sinabi nito, Kuya, may isang babae talaga na dinala sa lupaing ninuno ni Feng Saniang mula sa panlabas na sekta. Dedikasyon daw siya sa unang elder. Ang babae ay ipinanganak na may espesyal na pangangatawan. Ito, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dahil siya ang unang gusto ng matanda, itanggi mo na lang. Pero ang lalaking maputi ang buhok sa harap ko ay mukhang hindi madaling pakitunguhan. Gaano man siya kalakas, nasa kaharian lang siya ng Heavenly Dao. Ang unang elder ay nakapasok na sa kaharian ng Heavenly Dao, at ang ulo ng pamilya ay nakapasok na rin sa stage ng Heavenly Dao. Ang 3 pang elder ay nasa kaharian ng God of Law. Ito ang Feng family ko na pugad. Na may kapangyarihan ng dragon, kahit na ito ay masira sa mata, kahit na ito ay magiging pugad ng dragon. Uod. Ang mga salita sa itaas ay ang mga pag-uusap na narinig ni Yang Yiyo. Siya ay may walang katapusang pagpatay na layunin sa kanyang puso. Haha, Heavenly Dao ang namumuno. Inaasahan ko ito. Ngumisi si Yang Yiyo sa kanyang puso. Sa oras na ito, hindi siya nagmamadali. Naghintay siya sa lugar upang makita kung ano ang sasabihin ni Feng Bo. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Feng Bo na may seryosong mukha, Brother, I asked someone to check. Wala pang tagalabas na pumunta sa Feng family ko. Baka mali ang nahanap mo. Oo, ito ang lupaing ninuno ng aking pamilyang Feng. Tanging ang mga direktang kaapo-apuhan ng pamilyang Feng ang maaaring makapasok. Wala pang nakarating dito. Kadawis, hanapin mo ito sa ibang lugar. Umalangaw-ngaw si Lao Shi. Haha, hahaha. Tumawa ng malakas si Yang Yiyo. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi sa Twin Shadow God Emperor, sinabi ng Twin Shadows na walang pumunta rito. Tumikim ang Twin Shadow God Emperor, at pagkaraan ng ilang sandali, nabuo ang isang larawan na apektado ng mana. Sa larawan, isang kaakit-akit na babae sa edad na 30s ang gumamit ng ilang uri ng mahika. Ikanaway niya ang kanyang kamay sa harap ni Dugu Walking, at si Dugu Walking ay direktang nahimitay, at pagkatapos ay dinala ng kaakit-akit na babae sa gitna ng bagyo. May sasabihin ka pa ba? Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi. Ikaw, isa lang itong mana image, walang nakakagulat. Tumanggi si Feng Bo na aminin ito. Kung ikukumpara sa 3 tagalabas, si Yang Yian, natural na pinapaboran niya ang unang elder ng clan. Pamilyar siya sa mapang-akit na babae sa larawan. Ito ay si Feng Saniang mula sa panlabas na sekta. Bagamat miyembro siya ng pamilya Feng mula sa panlabas na sekta, mayroon siyang magandang katayuan sa buong pamilya ng Feng dahil siya ang babae ng unang elder sa labas. At hindi lamang ang pagkakakilanlan na ito, si Feng Saniang din ang taong tumulong sa unang elder sa Fengyuan City na makahanap ng ilang babaeng may espesyal na pangangatawan. Alam ng buong pamilyang Feng na ang pagsasanay ng unang elder ay may ganitong kahilingan, at ang mga kinakailangan ay napakataas. Kung kinakailangan, ang mga mapagkukunan ng buong pamilya Feng ay gagamitin upang maghanap ng mga babaeng may espesyal na pisikal na katangian para sa unang elder na magsanay. Ito ay malinaw sa lahat sa pamilya Feng. Ngayon ay dinala ni Feng Saniang ang isang babae sa lupaing ninuno ng pamilya Feng. Malinaw, ang babae ay isang taong may espesyal na katawan. Hindi madaling makahanap ng isa, kaya natural na hindi niya ito mabitawan. Ang pagtulong sa unang elder ay pagtulong sa pamilya. Kaya hindi kailanman aaminin ni Feng Bo kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay.
Okay, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan, kaya pumunta ka na sa impyerno. Sabi ni Yang Yian, nanginginig ang kanyang mga braso, at 10 divine powers ang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng 10 taong Feng Boan ay nagbago ng gusto, at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi kapani-paniwalang takot. Sa wakas, alam na nila kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang pinukaw nila. Sa puso ni Feng Boan, nagsisi siya ng kaunti, ngunit huli na ang lahat. Naramdaman niya ang napakalaking pressure ng langit at lupa na dumidiin sa kanya, na agad na nagyelo sa kanyang katawan at hindi na makagalaw ang kanyang banal na kapangyarihan, na parang pati ang kanyang kaluluwa ay pinigilan mula sa loob palabas. Naramdaman na niya ang ganitong uri ng paghinga sa ulo ng pamilya noon, at tila mas malakas ito kaysa sa ulo ng pamilya. Ang kanilang padre de pamilya ay nasa antas ng Heavenly Dao Rules, na nangangahulugan na ang paglilinang ng puting buhok na binata ay umabot na rin sa level ng Heavenly Dao Rules. Dati, naisip niya na ang maputing buhok na binata na ito ay nasa maaga at gitnang yugto ng Heavenly Dao Realm. Ngayon parang mali ang hula niya. May gusto siyang sabihin, pero hindi niya magawa. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang 10 divine power sa puting buhok na binata ay direktang lumapit sa 10 sa kanila. Ang mga mata ng lahat ay puno ng takot sa sandaling ito. Ngunit, huli na ang lahat. 10 banal na kapangyarihan ang nahulog sa kanila sa isang iglap. Matapang na baliw, tumigil ka. Kasabay nito, isang matandang boses ang umalangaw sa di kalayuan. Bang, bang, bang. Isang sunod-sunod na mapurol na ingay ang tumunog. Si Feng Boan at ang iba pang 10 tao ang tinamaan ng 10 banal na kapangyarihan ni Yang Yiu. Sunod-sunod, hindi man lang sila sumigaw, at sumabog sa 10 bola ng ambon ng dugo. Nagulat si Yang sa lahat, at pinatay ang 10 dakilang Diyos sa ilang segundo, tulad ng pagpatay ng mga langgam. Ito ay walang kahirap-hirap. Ang mga matatanda ng pamilyang Feng na nagsanay sa hindi mabilang na mga taon ay naging ambon ng dugo. Wala siyang kahit katiting na pag-aatubili, dahil binigyan niya sila ng pagkakataon, ngunit pinili ni Feng Boan na linlangan siya. Ang punto ay narinig niya ang pag-uusap ng voice transmission sa pagitan ni Feng Boan at Lao Shi, at nakumpirma na si Dugu Walking ay talagang nakuha ng pamilya Feng at dinala dito. Inalok talaga siya sa kalokohang unang elder ng pamilya Feng na magsanay ng martial arts. Gamit ang kanyang babae sa pagsasanay sa pagan, ang swerte ng pamilya Feng ay tapos na. Ang instant na pagpatay ay isang miyembro ng pamilyang Feng, at hindi nabawasan ang galit niyang sa kanyang puso. Isang matanda at galit na boses ang narinig niya. Ngumisi siya at sinabi sa sarili, sa tamang panahon. Sa isang kisap mata, unang nagdilim ang langit at lupa, ngunit ito ay isang malaking palad na tumatakip sa langit at araw, na bumabagsak mula sa langit patungo kay Yang Yiu. Boom! Sa isang malakas na dagandong, si Yang Yiu ay direktang sinampal. Nayanig ang lupa. Lumipad ang alikabok. Sa sumunod na sandali, nawala ang malaking palad, at lumitaw sa langit ang 3 matanda na may kulay abo na buhok. Ang Twin Shadow God Emperor na nakatayo sa malayo ay hindi napigil ang bamulong kay Yu Linglong, ang Diyos ng buhay, ang Diyos ng karangalan. Huwag kang mag-alala, kahit na ang pag-atake na ito ay dumating ng 10,000 beses, hindi ito makakasakit sa Diyos ng karangalan kahit isang buhok. Ang pamilyang Feng ay tiyak na mapapahamak, maaari nating panuurin ang palabas. Si Yu Linglong, na alam ang lakas ni Yang Yiu, ay walang pakialam. Nawala si Yang Yiu gamit ang isang palad. Sa halip, inaliw niya ang Twin Shadow God Emperor na huwag mag-alala. Chapter 2850 Ang babaeng nakuha ng pamilya Feng mo ay asawa ko. Sa tingin mo makakapasa siya. Sa susunod na sandali, isang biglaang pagbabago ang naganap. Tanging ang 3 matatanda ng pamilyang Feng ang lumitaw, na nasa antas ng Diyos ng batas. Siyempre, hindi sila maaaring magdulot ng anumang pinsala kay Yang. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 divine lights ang kumislap. Pagkatapos ang 3 Diyos ng batas na lumulutang sa langit ay nabigla. Wu, Ngunit ang kanyang mukha ay namula, at ang kanyang mga kamay ay inilagay sa kanyang leeg. Tila may kumirot sa kanyang leeg nang hindi nakikita. Ho! Isang malakas na hangin ang umihip sa lugar kung nasaan si Yang Yiu, at lumitaw ang figure ni Yang Yiu sa lugar. Walang pinsala. Parang wala ni isang buhok ang nalaglag. Tingnan mo, sabi ko okay lang, sabi ni Yu Linglong sa Double Shadow God Emperor. Ang kataas-taasang Diyos ay may malalim na paglilinang. Ang Double Shadow God Emperor ay bumantong hininga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pinatay niya ang 10 dakilang Diyos sa isang backhand, at natama ng palad. Hindi lamang siya nasugatan, ngunit gumamit din siya ng ilang mahiwagang kapangyarihan upang kontrolin ang 3 matandang lalaki sa langit sa isang kisap mata. Nilunok ng Twin Shadow God Emperor ang kanyang laway at tinanong si Yu Linglong, maaari kong tanungin ang Diyos ng buhay, ano ang antas ng paglilinang ng 3 matandang lalaki sa kalangitan? Bagamat narating na ni Yu Linglong ang Heavenly Dao Realm, nakasanayan pa rin ng Twin Shadow God Emperor na tawagin siya sa kanyang orihinal na pangalan Life God. Sanay na siya.
Walang pakialam si Yulinglong sa maling pangalan, at sinabing, tatlong Diyos ng batas, ang isa ay isang mataas na antas na Diyos ng batas, at ang dalawa ay nasa gitnang antas na mga Diyos ng batas. Natigilan ang Twin Shadow God Emperor. Nauutal siya, Diyos ng batas. Ang Twin Shadow God Emperor, kabilang ang maraming tao sa Yunmen God Realm, ay talagang hindi alam kung anong kaharian ang narating ni Yang Yian sa oras na ito. Naalala lang nila na noong bumalik sina Yang Yian at Yu Lingling mula sa Eternal God Realm, ang kanilang cultivation level ay pumasok sa Heavenly Dao Realm. Ngayon ay tila umabot na sa bagong taas. Ang tatlong nilalang na nasa antas ng Diyos ay nagyelo sa kalangitan nang hindi nakikita kung paano gumalaw si Yang Yian. Gaano kalakas ang kataas-taasang Diyos na ito? Hindi pa banggitin ang pagkamangha ng Twin Shadow God Emperor kay Yang Yiyo, maging ang tatlong dakilang magic god ng pamilya Feng sa Himpapawid ay napuno ng takot. Akala nila ay malubha ang pagkakasugat ng salarin kung hindi papatayin sa pamamagitan ng sampal. Sino ang nakakaalam na hindi niya ito nasaktan? Ngayon lang, natanggap nilang tatlo ang mensahe mula kay Feng Boan at sumugod sa unang pagkakataon. Ngunit huli pa rin sila ng isang hakbang. Nakita nila sa malayo na ang 10 matatanda ng angkan ay naging 10 grupo ng ambon ng dugo, na ikinagulat at nagalit sa kanilang tatlo. Hindi nila masyadong inisip kung gaano kalakas ang kabilang partido. Ngayon ay tila seryoso nilang minamaliit ang lakas ng kabilang partido. Alam nilang lahat ang sanhi at bunga, na dulot ng isang babae. Sa sandaling ito, alam nilang tatlo na hindi sila kapareha para sa kanya, at hinihintay na lamang nilang lumabas ang Padre de Pamilya at ang una at pangalawang matatanda. Silang tatlo lamang ang malalakas na lalaki sa antas ng Heavenly Dao at ang Heavenly Dao Rules, at marahil ay maaari nilang sugpuin ang puting buhok na binata. Pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at naglakad sa kawalan. Naglakad siya papunta sa tatlong pharaoh ng pamilya Feng at sinabing, mukhang wala talagang mabubuting tao sa iyong pamilyang Feng. Ang Padre de Pamilya ay hindi pa nagpapakita hanggang ngayon. Kung gayon, pagkatapos ay pumunta ka at mamatay. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, muling pinatay ni Yang Yiyu ang tatlong magic god ng pamilya Feng. Gusto niya talagang pumatay ngayon. 2 beses, ang mga Panginoon ng pamilya Feng ay tumalon na may mas mataas na paglilinang kaysa sa iba pang alon, ngunit walang nagsalita o nagtanong ng dahilan. Tila desidido silang hindi aminin na nahuli nila si Dugu Walking. Sa kasong ito, sirain natin ang pamilyang Feng. Hindi ka makatwiran, bakit kita bibigyan ng pagkakataon? Matapos kumalat ang isang grupo ng mga ambon ng dugo sa hangin, humakbang pasulong si Yang Yiyu at nawala kaagad. Sa sumunod na sandali, diretso siyang nagpakita sa isang play square sa di kalayuan. Tanging. Tapos tumigil siya. 3 tao kasi ang sumulpot sa harap ng main hall. Ang 3 taong ito ang tunay na malalakas na lalaki ng pamilya Feng. Sinulyapan ito ni Yang Yiyu. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gitna ay may pinakamalakas na cultivation, na siyang pangalawang antas ng Heavenly Dao Rules. Ang matandang lalaki sa kaliwa ay may malungkot na hitsura at siya ang unang antas ng Heavenly Dao Rules. Ang nasa katanghaliang gulang na babae sa kanan ay nasa maagang yugto ng Heavenly Dao Realm. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang Feng ay may 3 Heavenly Dao level masters. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pakiramdam niya ay kailangan niyang unawain muli ang mga sinaunang pamilya at matagal ng puwersa sa God Realm. Ang pamilyang Feng ay isang ascended clan, ngunit para sa kanila, isa itong sinaunang ascended clan. Umaasa silang tatawagan sila ng iba na God Clan, tulad ng Foxy Divine Emperor. Ang Heaven Clan ay makapangyarihan sa God Realm, ngunit ang sinaunang God Clan ay may medyo mapagparaya na espasyo. Ang target ay ang umakyat na angkan na umiral sa huling panahon. Siyempre, sa kabilang banda, ito man ay ang Ascending Clan o ang 33 Heavenly Palace of the Celestial Clan, sila talaga ang mga puwersa ng huling panahon. Sila ay mga bagong puwersa sa buong God Realm, o sa pangkalahatan, ito ay ang salungatan sa pagitan ng Emperor at ng Chenkun God. Ang 2 taong ito ay kumakatawan sa huling panahon ayon sa pagkakabanggit. Pareho silang leader, kaya ang malaking salungatan sa pagitan ng Celestial Clan at ng Flying Clan ay sumiklab ng maglaon, at naapektuhan pa ang buong puwersa ng God Realm Clan. Gayunpaman, ang sinaunang God Clan at ang sinaunang Celestial Clan ay hindi gaanong naiiba. Halimbawa, mayroon ding mga puwersa sa Celestial Clan na walang pakialam sa 33 Heavenly Palace kung nasaan ang Emperor, at ang Goddess of Color ay isang tipikal na halimbawa. Ngunit sa mga sinaunang God Clan, tila ang Foxy God Emperor lang ang sumusuporta sa Chenkun God, at hindi pa narinig ni Yang Yiyu ang tungkol sa iba. Ngayon, lumitaw ang isang pamilyang Feng, at may 3 makapangyarihang tao sa itaas ng Heavenly Dao, na naging dahilan upang muling makilala ni Yang Yiyu ang sinaunang God Clan. Naisip ko sa aking sarili na tila ang God Realm ay nasa malalim na problema. Kailangan kong maging maingat sa lahat ng bagay sa hinaharap. Habang nakatingin siya sa 3 tao sa harap ng hall ay nakatingin din sa kanya ang 3 tao. Pagkatapos ng halos 1 minutong katahimikan, nakita ni Yang Yiyan na nagsalita ang lalaki sa gitna. Maaari ba akong magtanong, kapatid, ikaw ba ang kataas-taasang Diyos ng templo ng Chenkun, Yang Yiyan? Natigilan si Yang Yiyan nang magsalita ang kabilang partido. Hindi niya inaasahan na kilala pala siya ng kabilang partido,
ngunit pagkatapos ay naisip niya na ito ay normal. Naisip niya na ang mga pamilyang ito ay dapat magkaroon ng sarili nilang intelligence network. Nagdulot siya ng malaking kaguluhan sa God Realm at sa 33 Heavens Temple. Hindi man nila siya nakikita sa personal, tanda ang maputing buhok nito, at hindi mahirap para sa kanila na suriin siya. Nakangiting sinabi ni Yang Yian, oo, ngunit pinalitan na ngayon ng Chenkun Temple ang pangalan nito sa Yunmen Divine Realm. Inamin naman niya agad, ni hindi niya siniseryoso ang pangalawang antas ng Heavenly Dao Rule. Ako si Feng Lai, ang pinuno ng pamilyang Feng. Ang dalawang ito ay sina Feng Chen at Feng Yu, ang mga elder ng aking pamilyang Feng. Alam na ni Feng ang nangyari ngayon. Si Feng ay labis na nagsisisi sa katotohanan na ang pamilyang Feng ay nasaktan ng mga kaibigan ng Diyos. Muli akong humihingi ng tawad sa Diyos. Si Feng Lai ay talagang yumuko ng malalim pagkatapos niyang magsalita. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Yang Yian. Pero hindi siya nagsalita. Gusto niyang makita kung paano haharapin ng pinuno ng pamilya Feng ang bagay na ito. Pagkatapos ay nagpatuloy si Feng Lai, ang mga tao sa pamilya Feng ay ignorante at hindi alam kung sinong babae ang kaibigan ng Diyos. May ipapadala si Feng dito sa babaeng iyon. Makakatiyak ang Diyos na hindi siya nasaktan. Bilang karagdagan, ang pamilyang Feng ay handang mag-alok ng isang mapagbigay na regalo upang humingi ng tawad sa kaibigan ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang aking pamilyang Feng at ang Chenkun Temple, hindi ang Yunmen Divine Realm, ay hindi magkakaroon ng sama ng loob sa nakaraan. Maaari bang malutas ang bagay na ito? Nakinig si Yang Yiu kay Feng Lai at Nishan, ang babaeng nakuha ng pamilya Feng mo ay asawa ko. Sa tingin mo, okay lang. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.